Kabanata 321 hanggang 330. Ikaw ang punong elder ng Yunmen. Nakita ni Yang Yiyo ang matandang lalaki na may hawak na alak ng unggoy na may obsessed na tingin, na medyo parang isang pervert na nakatagpo ng isang mapang-akit na babae. Hindi niya maiwasang mag-goosebumps. Gayunpaman, mula sa puntong ito, makikita na ang matandang ito ay isang taong nahuhumaling sa masarap na alak. Siyempre, hindi ordinaryong alak ang masarap na alak na kinahuhumalingan niya. Isa na rito ang alak ng unggoy, at dapat ito ang pinakamataas sa halaga ng alak ng matanda. Anyway, mas mainam ito kaysa sa dahon ng kawayan na tinimpla mismo ng matanda. Ha! Sa ilalim ng tingin ni Yang Yiyo, ang matanda ay uminom ng isang subaw ng alak ng unggoy, pagkatapos ay ipinikit ang kanyang mga mata, na may lasing sa kanyang mukha. Nais itong inumin ni Yang Yiyo. Pagkaraan ng ilang sandali, tinamaan ng matandang lalaki ang kanyang mga labi at sinabi sa kanyang sarili, ito ay pinakamataas na kalidad. Noon lamang niya ibinaling ang kanyang ulo upang tumingin kay Yang Yiyo, na may ngiti sa kanyang mukha, hindi na sa tingin na, may utang ka sa akin ng 1,000,000, ngumiti siya at sinabi, bueno, bata, pinatawad kita, ang alak ng unggoy na ito ay masarap. Bumulong si Yang Yiyo sa kanyang puso, ano ang ibig mong sabihin na patawarin mo ako, matanda? Hindi naman sa nagsusorry ako sayo. Bagamat bumulong siya sa kanyang puso, kailangan pa rin niyang ipatupad ang kanyang plano at sinabi sa matanda, matanda, binigyan kita ng alak ng unggoy, maaari mo bang ibalik sa akin si Daor? Paano ito posible? Ang iyong Daor ay nagnakaw ng 3 garapon ng alak, kahit natumbasan mo ako, maaari mo lamang akong bayaran sa isang maliit na bote. Itong maliit na bote ng alak ng unggoy ay mapapatawad ko lang ang iyong kawalang galang sa akin, maliban na lang kung babayaran mo ako ng 3 garapon ng alak ng unggoy. Masayang uminom ulit ang matanda habang nagsasalita. Halos magmura si Yang Yiyo sa galit, ngunit sa pag-iisip tungkol sa lakas ng matanda, nagpigil siya at magiliw na kinausap ito upang maiwasang magalit ito. Matanda, tingnan mo ito at tingnan kung ito ay may katuturan. Sinabi mo na kung makuha ko ang alak ng unggoy, ibabalik mo sa akin si Daor. At alam mo rin na ang alak ng unggoy ay mahirap makuha. Buti na lang may ganyang bote. Ang iyong alak na dahon ng kawayan ay hindi may kukumpara sa alak ng unggoy, hindi ba? Pangangatwiran ni Yang Yiyo sa matanda. Haha, nasabi ko ba? Ang matanda ay nagsimulang kumilos na baliw at tulala, at pagkatapos ay sinabi, maliban kung magdala ka ng isa pang bote, ipinapangako kong ibabalik ko sa iyo ang Daor, hehe. Hindi nagalit si Yang Yiyo sa pagkakataong ito, ngunit tumawa. Upang malaman kung ano ang gusto niya ay upang mahanap ang kanyang kahinaan, at ito ay magiging madali upang harapin ito sa oras na iyon. Sa pagtingin sa matanda, biglang ngumisi si Yang Yiyo at sinabing, older senior, sa totoo lang, mayroon pa akong hindi bababa sa 20 kilo ng monkey wine sa bahay. Ano? 20 kilo? Si Yang Yiyo ay pinutol ng matanda bago siya matapos magsalita, at tuwang-tuwang nagtanong. Nagsimulang matuwa si Yang Yiyan sa kanyang puso, na iniisip, nakuha ng matanda ang cane. Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso at sinabi niya, walang kasinungalingan, paano kung sumama ka sa akin sa aking bahay at ibibigay ko ito sa iyo? Okay, tuwang-tuwa ang matanda na naglalaway. Hehe, deal muna tayo, bibigyan kita ng alak ng unggoy at ibabalik mo sa akin ang mink. Si Yang Yiyan ay nagsimulang maghukay ng butas para sa matanda ng hakbang-hakbang. Heto, ngayon ko lang nakita na matalino itong mink, gusto mong bigyan kita ng alak ng unggoy, at ibabalik ko sa iyo ang mink. Habang nagsasalita siya, pinasok niya ang mink sa mga braso ni Yang Yiyan. Natigilan si Yang Yiyan habang hawak ang mink at sinabing, older senior, hindi ka ba natatakot na tatakas ako kasama ang mink at itatanggi ko ito ngayon? Hehe, bata, subukan mong tumakbo. At sinasabi ko sa iyo, kung hindi ka makakapaglabas ng 20 kilo ng alak ng unggoy, hindi kita bibitawan. Isang malakas na tiwala sa sarili ang nagmula sa matanda, isang uri ng pagtitiwala na ang lahat ay nasa ilalim ng kontrol. Alam ni Yang Yiyan na sinusuportahan ito ng malakas na lakas, kaya hindi natakot ang matanda na tumakas. Gayunpaman, kung kinuha ni Yang Yiyo si Daor at tumakas ngayon, wala talaga siyang kumpiyansa sa ilalim ng ilong ng matanda. Sa pagkibot ng kanyang bibig, ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, paano ko magagawa iyon? Banibiro lang kita. Tara na senior, ihahatid na kita sa bahay ko. Sa pangunawa ni Yang Yiyo, bagamat medyo rogue ang mga salita ng matanda, hindi siya nakaramdam ng masamang tao, kung hindi siya maglalakas loob na iuwi ang matanda at isagawa ang ikalawang hakbang ng plano. Sa tingin ko hindi ka makakatakas sa palad ko, proud niyang sabi, at humigop muli ng alak ng unggoy, na may kontentong tingin sa kanyang mukha, na sinasabi sa kanyang sarili na ito ay isang magandang bagay. Hinawakan ni Yang Yiyo si Daor at sinenyasan si Qiao Fu sa dilim na umuwi na. Tinawag niya ang unggoy na dudo na nakasquat sa puno at iniuwi ang matanda. Habang naglalakad siya, nagtanong siya ng pansamantala. Anong pangalan mo, senyor?
Marahil dahil siya ay nasa mabuting kalooban pagkatapos uminom ng alak ng unggoy, ang matanda ay hindi naiinip sa tanong ni Yang Yiyo, ngunit sa halip ay sinabi sa isang maalalahanang paraan, "Oo, ano ang aking pangalan?" Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, biglang naging madilim ang mukha ni Yang Yiyo. Isa ba talaga siyang matandang nalilito na baliw? Ni hindi niya alam ang sariling pangalan. Hindi siya hinimok ni Yang Yiyo. Naglakad siya at palihim na tumingin sa matanda. Nakita niyang parang nag-iisip siya ng mabuti, at paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya, "Ano ang pangalan ko?" Pagkaraan ng mahabang panahon, ang matanda ay biglang sumigaw at sumigaw ng isang pagmumura, "Hindi ko matandaan ang aking pangalan. Anak, bigyan mo ako ng isang pangalan, upang mailigtas ko ang aking sarili sa hirap na hindi ko ito maalala." Pinagpawisan si Yang Yiyo, at agad na naramdaman na masaya ang matandang ito. Hindi ba't binibigyan lang siya ng pangalan? Ito ay masyadong simple, at ang kakayahang pangalanan ng isang mahusay na master ay magiging isang magandang bagay din kapag ito ay ipagkalat sa hinaharap. He blurted out, "Senyor, nakatira ka sa bundok, at mahilig kang uminom. Matanda ka na at maputi ang buhok, at para kang walang kamatayan. Paano kung tawagin kitang Wine Immortal?" Gusto ni Yang Yiyan na maghukay ng butas para sa matandang ito, kaya kailangan niya itong purihin. Bagamat labag sa kanyang kalooban na sabihin ang mga ganoong salita nang makita niyang nababalot siya ng dumi at malaswa, ngunit kailangan iyon. Kung hindi, paano niya ito magpapatuloy sa panloloko? Wine Immortal. Hehe, magandang pangalan ito. Alam ko kung paano pangalanan ang mga bagay. Hindi masama. Mula ngayon, tatawagan akong Wine Immortal. Ang matanda, o sa halip, ang Wine Immortal, ay masaya. Nakahinga ng maluwag si Yang Yiyan. Hanggat masaya ang matanda, magiging madali. Noon lang nila na ipagpatuloy ang usapan. Pagkatapos ay nagtanong si Yang Yiyo, "Senior Jiaxian, anong sekta ang kinabibilangan mo?" Sekta. Bakit parang pamilyar? Let me think about it. Think about it. Muling nag-isip ng malalim ang matandang Jiaxian. Medyo naintindihan ni Yang Yiyo. Ang matandang ito ay maaaring may Alzheimer's disease o amnesia, ngunit siya ay isang sinaunang martial artist, at napakaliit ng pagkakataong magkaroon ng Alzheimer's disease. Dapat ito ang huli, at mukhang amnesia. Pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Yang Yiyo na may mali. Nakita niyang hinayla ng matanda ang isang dakot na puting buhok na walang kamalay-malay sa kanyang kamay, at puno ng sakit ang kanyang mukha. Obviously, hindi niya maalala kung saang sekta siya kabilang o may pagdududa siya. Hindi ko maalala. Ang matandang Jiaxian ay biglang nagpakawala ng mahabang dagandong at sinampal ang isang malaking puno na may diameter na mahigit kalahating metro. Boom! Bitek! Nabasag sa tunog ang malaking puno na may diameter na mahigit kalahating metro. Natigilan si Yang Yiyan, natatakot na siya ay mabaliw, at nagmamadaling lumapit sa kanya at sinabing, "Senyor, kung hindi mo maalala, huwag mo nang isipin iyon. Tara, inom tayo. Hindi, tatandaan ko talaga. Mangyaring tulungan akong mag-isip tungkol dito. Anong sekta ang kinabibilangan ko?" Sa sandaling ito, hinawakan ng matanda ang kwelyo ni Yang Yiyan, puno ng dugo ang kanyang mga mata at hiniling kay Yang Yiyan na tulungan siyang mag-isip. Nakaramdam ng matinding pait si Yang Yiyan. "Anong akala ko sa alaala mo?" Napahawak sa kwelyo ng matanda, naramdaman ng malakas na hininga na nagmumula sa matanda, ang puso ni Yang Yiyan ay mabilis na tumibok. Sa oras na ito, ang tinig ni Master Yun Changxi ay tumunog sa kanyang isipan, na nagsasabing, "Mabahong bata, magmadali at magsabi ng isang sekta upang patahimikin muna ang kanyang emosyon. Maaposes ang taong ito." Marahil ay naposes na siya noon, at ngayon ay hindi na niya maalala kung sino siya. Ito ang dahilan. Nagulat si Yang Yiyan nang marinig niya ang mga salita ng kanyang amo. Alam niya ang pagiging possession. Ito ay isang estado ng kumpletong pagkawala ng katwiran. Kung hindi siya mag-iingat, magpapakamatay siya. Ayaw niyang mamatay. Isang flash ng inspirasyon ang pumasok sa kanyang isipan at mabilis niyang sinabi, "Senior Jiaxian, ikaw ay mula sa Yunmen, ang punong elder ng Yunmen, at ikaw ay mula sa Yunmen." Matapos lumabas ang pangungusap na ito, ang matandang Jiaxian ay natigilan at nagsabi, "Yunmen. Ako ang punong elder ng Yunmen. Taga Yunmen ako." Sabi niya sa sarili niya. Oo, ikaw ang punong elder ng Yunmen, at ikaw ay taga Yunmen, mabilis na sagot ni Yang Yiyo. Alam ko, ako ang punong elder ng Yunmen, at ikaw ay taga Yunmen, dahan-dahan, ang pamumula ng dugo sa mata ng matandang Jiaxian ay unti-unting nawala, at ang kanyang kamay ay lumuwag sa kwelyo ni Yang Yiyo. Ang mga damit ni Yang Yiyo sa likod ay basang-basa ng malamig na pawis, at palihim niyang sinabi, ito ay isang malapit na tawag. Mukhang hindi siya basta-basta makakausap ng matandang ito. Hindi pala siya amnesia, kundi isang taong naligaw ng landas sa kanyang practice. Pagkatapos ay hindi nang ahas si Yang Yiyo na magtanong sa kanya, ngunit patuloy lang sa pagsasalita tungkol sa alak, dahil nalaman ni Yang Yiyo na kapag nakipag-usap siya tungkol sa alak sa matanda, magiging mas normal siya.
Hindi namamalayan, umabot ng 1 oras bago bumalik sa villa mula sa kailaliman ng Lishan. Sa oras na ito, lahat ng mga tao mula sa Yunmen sa villa ay naruroon. Nang makita nilang bumalik si Yang Yiyo, lumabas silang lahat para batiin siya, ngunit kasabay nito, nakita rin nila ang diwata ng alak na sumusunod sa likod ni Yang Yiyo. Gayunpaman, sa mata ng lahat, ang diwata ng alak ay isang pulubi lamang. Mabilis na nagsalita si Liu Ziki, nakatingin kay Yang Yiyo na nakaturo sa matandang diwata ng alak at sinabing, Yanzi, pinahintay mo kami ng napakatagal, para lang makasundo ng pulubi. Nang matapos magsalita si Liu Ziki, naisip ni Yang Yiyo sa kanyang sarili na masama iyon, at bago pa siya makapag-react, sa susunod na sandali, lumipad na si Liu Ziki pabalik at bumagsak sa lupa, sumisigaw. Kabanata 322 Pagtrato sa lumang alak na walang kamatayan bilang isang kayamanan. Munting bata, sino ang tinatawag mong pulubi? Pinandilatan ng matandang lalaki ng drunken immortal si Liu Ziki. Pinagpapawisan si Yang Yiyo sa kanyang puso. Masyadong abnormal ang matandang ito. Nagulat ang lahat ng naroon. Nakita na lang nila na ikinaway ng matanda ang kanyang kamay at lumipad palabas si Liu Ziki. Nagtataka ang lahat, saan kinuha ni Yang Yiyo ang ganoong master? Nagalit ang matandang lalaki ng drunken immortal, ngunit alam ni Yang Yiyo na ang matanda ay may problema sa pagiging possession at hindi makayanan ang stimulation. Mabilis niya itong inaliw na huwag magalit, at patuloy na komandat kay Liu Ziki na nakatitig sa kanya at handang lumaban, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat magalit. Si Liu Ziki ay puno ng sama ng loob, ngunit maaari lamang niyang lunukan ang kanyang pagkawala. Nagalit siya, pero hindi siya tanga. Siya ngayon ay itinuturing na isang first-level cultivator. Natural, pakiramdam niya ay hindi madaling guluhin ang matandang pulubi. Bilang karagdagan, patuloy na komandat si Yang Yiyo sa kanya, kaya kailangan niyang sumuko. Matapos kumalma ang matandang si Jiaxian, sinabi ni Yang Yiyo sa lahat, Bueno, hayaan mong ipakilala ko ito sa inyo. Ito ang punong elder ng ating Yunmen, si Jiaxian. Huwag kalimutang parangalan ang nakatatanda kapag mayroon kang magandang alak sa hinaharap. Dinala na ni Yang Yiyo si Jiaxian sa isang bitag. Siya ang punong elder ng Yunmen na nagkaroon ng kislap ng inspirasyon. Ngayon ay gusto pa niyang i-thumbs up ang sarili kapag naisip niya ito. Kung ligtas na may tago si Jiaxian sa Yunmen, may isip na siya ang magiging Denghai Shenzhen ng Yunmen sa hinaharap. Hindi bababa sa bago ang paglilinang ni Yang Yiyo ay umabot sa yugto ng Jindan, ang Yunmen ay magiging ligtas kasama si Jiaxian. Isipin mo. Ang mga sinaunang mandirigma na nalampasan ng likas na pag-iral ay mga master na maihahambing sa yugto ng Jindan ng mga magsasaka. Sa kasalukuyang sinaunang martial arts world, sila ang mga nangungunang figure ng pyramid. Nalaman ni Yang Yiyo mula kina Zia Lo at Bai Shan na kabilang sa ilang malalaking sinaunang sekta ngayon, ang ika-5 na antas ng likas ay mga dakilang master. Kahit na mayroong ika-9 na antas ng pagiging katutubo, hindi pa rin alam kung ito ay umiiral sa mga sinaunang sektang iyon. Kahit na may mga sinaunang mandirigma na may ika-9 na antas ng katutubo, nakatitig lamang sila ng walang laman sa matandang lampas sa katutubo. Kaya, itinuturing ngayon ni Yang Yiyan ang matandang lalaki ng diwata ng alak bilang isang kayamanan. Kung mapapanatiling ligtas niya ang matanda sa Yunmen, walang duda na ang Yunmen ay hindi mag-aalala sa mga susunod na taon nang hindi natatakot sa mga kaaway na naghahanap ng gulo, upang ito ay umunlad ng buong puso. Ang pinakamahalagang bagay ay naramdaman ni Yang Yiyan na kung ang matandang lalaki ng diwata ng alak ay nasa Yunmen, siya ay magiging mas malaya. Bilang isang cultivator, kailangan niyang patuloy na sumulong at patuloy na pagbutihin ang kanyang paglilinang. At ang pagpapabuti ng paglilinang, pag-upo sa bahay ay hindi maaaring mapabuti, kaya kailangan mong lumabas, pumunta sa iba't ibang mga mapanganib na lugar sa mundo, ang mga guho ng sibilisasyon ng paglilinang upang makipagsapalaran, at maghanap ng mga likas na materyales at kayamanan upang epektibong mapabuti ang iyong paglilinang. Sa matandang lalaki ng diwata ng alak sa Yunmen, hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa ginhawa ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan. To put it bluntly, maaari siyang lumabas at makipagsapalaran. Napagpasyahan ni Yang Yiyan na ang kasalukuyang sitwasyon ng matandang engkanto ng alak ay may parehong pakinabang at disadvantages. Ang bentahe ay may amnesia ang matanda, nako, ang sakit ng pagiging possession, kaya hindi niya matindaan kung sino siya, saang sekta siya kinabibilangan. Sa pamamagitan nito, kasama ang alak ng unggoy, maaaring itago ang matanda sa Yunmen. Ang dahado ay angkinan siya. Sa kasong ito, walang kasiguraduhan na may maiisip ang matanda at aalis siya balang araw, o hahanapin siya ng isang sekta ng matanda at aalisin siya. Pero hindi naman ganoon kadaling gamutin ang sitwasyon ng pagiging possession, siguro habang buhay ay ganoon na lang. Maaari lamang ipagdasal ni Yang Yiyo sa kanyang puso na ang matanda ay hindi na maalala ang anumang bagay, at ang kanyang sekta ay hindi darating upang mahanap siya, o mas malupit na sampain ang matanda na maging isang commander na walang tropa, at mas mabuti kung ang kanyang sekta ay namatay, upang siya ay manatili sa Yunmen sa natitirang bahagi ng kanyang buhay.
Ang matandang ito ay hindi makayanan ang pagpapasigla, lalo na ang hindi pagtatanong tungkol sa kanyang karanasan sa buhay at sekta. Nararamdaman niyang Yiyo na kailangang ipaliwanag ito ng malinaw sa lahat at gawin ang lahat para manatili ang matanda sa Yunmen. Pagkatapos ay pinapasok muna niyang Yiyo ang lahat sa villa, at personal niyang pinaupo ang matanda. At pagkatapos ay sinabi, dakilang elder, sandali, hahanapan kita ng alak ng unggoy. Okay, bilasan mo, wala na itong bote. Nagliwanag ang mata ng matanda nang marinig niya si Yang Yiyo na naghahanap ng alak ng unggoy. Sa katunayan, hindi na kailangang hanapin ito. Umakyat na lang siya at naglakad papunta sa kanto para kumuha ng 2 pang bote sa Chenkun pot space at binigay sa kanya. Mayroong kabuuang mahigit 30 bote ng monkey wine sa kanyang Chenkun pot space, ngunit hindi niya maibigay ang lahat ng ito sa matanda ng sabay-sabay. Kung gusto niyang panatilihin siya, kailangan niyang pukawin ang kanyang gana. Una sa lahat, kailangan niyang magsimula sa mga taong nakapaligid sa kanya, isa-isa, upang itanim sa matanda na siya ang punong elder ng Yunmen araw-araw, hugasan siya ng utak, at iparamdam sa kanya na kinilala siya. Sa paglipas ng panahon, natural na mananatili ang matanda. Bumaba at bumalik sa sala, inabot sa kanya ni Yang Yiyo ang 2 bote at seryosong sinabi, Great Elder, ito ang pansamantalang base ng Yunmen. Ilang bote lang ng monkey wine ang dala ko dito. Dapat mong inumin ang 2 bote na ito ng matipid. Hahanapan pa kita ng alak ng unggoy pagkatapos mong inumin ang mga ito. Ang dagdag na alak ng unggoy ay nasa punong tanggapan ng Yunmen. Ibig sabihin, ito ay nakaimbak sa aking bayan. Huwag kang mag-alala, itatago ko sa iyo ang lahat ng alak ng unggoy na nakaimbak sa aking bayan. Hindi ko ibibigay sa iba. Babalik tayo sa punong tanggapan ng Yunmen sa loob ng ilang araw. Paano kung hayaan kang uminom ng sapat kapag pupunta tayo? Nang sabihin ito ni Yang Yiyo, medyo hindi siya mapalagay at nanalangin na sana ay hindi mawala ang galit ng matanda. Sure enough, sumimangot siya pagkatapos niyang sabihin iyon, but then he relaxed his brows. Marahil ay halos hindi niya matanggap ang sinabi ni Yang Yiyo. Kung gayon, bumalik tayo ng maaga sa Yunmen headquarters, nakakatamad uminom ng walang alak ng unggoy, binuksan ng matanda ang isang bote ng alak ng unggoy at ininom ito ng walang pasensya habang nagsasalita. Sa pagkakataong ito si Yang Yiyo ay sa wakas ay gamaan ang loob. Hanggat hindi nagwawala ang matanda, madali lang. Mabilis niyang sinabi, oo, may mga bagay pa tayong dapat harapin dito. Pagkatapos natin, aalis tayo at babalik sa punong tanggapan ng Yunmen. Sa sandaling ito, nagsinungaling si Yang Yiyo nang hindi kumukurap. Siyempre, hindi naman talaga siya nagsisinungaling. Talagang iniisip niyang ilipat si Yunmen sa kanyang bayan upang itayo ang punong tanggapan ng Yunmen, ngunit kailangan niyang maghintay hanggang sa matugunan ang mga bagay dito. Pansamantala, kaladkarin lang niya ang matanda na kasama niya. At naiintindihan din ng mga tao sa paligid niya sa oras na ito na niloloko ni Yang Yiyo ang matanda. Lahat ay tumingin kay Yang Yiyo na may kakaibang mga mata, naghihintay sa kanyang magpaliwanag sa lahat. Alam din ni Yang Yiyo na ang lahat ay nalilito sa kanyang mga kilos, ngunit kailangan muna niyang pakalmayan ang matandang diwata ng alak. Kyuyun, pumunta ka sa kusina at umorder ng pagkain para kay Elder Long, sabi ni Yang Yiyo kay Kyuyun. Oh, dadalhin ko kaagad kung may handa na. Mabilis na tumanggo si Kyuyun. Hindi masama, marunong si Yunboy kung paano makitungo sa mga bagay-bagay, hehe, natuwa ang matandang diwata ng alak nang mabalitaan niyang gagawa siya ng pagkain para sa kanyang sarili, at basta-basta tinawag na batang lalaki si Yang Yiyo. Sige kuya, dahan-dahan ka munang uminom, sasabihin ko sa lahat na kumuha ng masarap na alak. Si Yang Yiyo ay patuloy na nanloko nang hindi kumukurap. Sige, huwag masyadong masama, hindi kasing ganda ng alak ng unggoy, ngunit kailangan mong gawin. Nang marinig ang tungkol sa alak, natuwa ang matandang diwata ng alak. Pagkatapos ay tinawag ni Yang Yiyo ang lahat sa gilid ng sala, handang sabihin sa kanila ang tungkol sa matandang diwata ng alak. Sa oras na ito, ang nasasabik na tawa ay nagmula sa lihim na silid sa ilalim ng lupa. Narinig ni Yang Yiyo na boses iyon ng kanyang apprentice na si Dugu Hui. Dapat ay siya, Lu Zuoxi at Wang Zongren ang lumabas sa retreat. Sa pagtingin kay Li Dai, sinabi ni Yang Yiyan, Dai, pumunta ka at tawagan silang tatlo, huwag hayaang mag-away si Dugu Hui, para hindi mairita ang matandang diwata ng alak. Okay, pupunta ako kaagad. Pumunta si Li Dai sa lihim na silid sa ilalim ng lupa at hindi nagtagal ay nakita niya si Lu Zuoxi at ang dalawa pa. Sa lalong madaling panahon. Sa pag-akyat ni Lu Zuoxi, nakita niya ang matandang engkanto ng alak na nakaupo sa kabilang bahagi ng sala, umiinom na may lasing ang mukha. Nagniningning ang mga mata niya. Lumapit siya kay Yang Yiyan at sinabi, Sir, sino itong matandang senior? Hello, Master. Dumating din sina Dugu Hui at Wang Zongren para sumaludo. Okay, huwag masyadong magalang, kayong tatlo ay magaling, umaatras at tumatalon sa isang maliit na kaharian, nakangiting sabi ni Yang Yiyan.
Sa kanyang mga mata, talagang naabot ni Lu Zuoxi ang ikapitong antas ng Chi Refining Stage, tumalo ng 2 antas. Ang paglilinang ni Du Guhui ay umabot sa ika-6 na antas ng Chi Refining Stage. Ang batang ito ay tumalo ng 3 antas na parang rocket, ngunit ito ay makatwiran. Pagkatapos ng lahat, mayroon siyang panloob na puwersa ng ika-8 antas ng Dark Power bilang isang pundasyon, at ngayon ay mabilis niyang mababago ang panloob na puwersa sa totoong Chi. Ang cultivation ni Wang Zongren ay umabot sa ika-2 antas ng Chi Refining Stage. Wala siyang mga alagad na nagsasanay ng martial arts, at hindi masama para sa kanya na mapabuti ang isang maliit na kaharian sa loob lamang ng kalahating buwan. Siyempre, related ito sa elixir na binigay niya. Sa katunayan, ang paglilinang ng mga tao sa Yunmen na kumuha ng elixir ay bumuti ng higit pa o mas kaunti, at ang kanilang kabuoang lakas ay mabuti. Matapos purihin ang 2 disipulo, dumating si Yang Yiu sa punto at sinabi sa lahat ang tungkol sa matandang lalaki ng diwata ng alak, at hiniling sa lahat na igalang siya bilang nakatatanda ng Yunmen sa hinaharap, at subukan ang kanilang makakaya na hayaan ang lahat na panatilihin ang matandang lalaki ng diwata ng alak. Kailan? Narinig ng lahat na ang palpak at maruming matandang parang pulubi ay talagang isang supermaster na may mas mataas na kultivasyon kaysa kay Yang Yiu. Lahat sila ay nagsabi na ito ay isang magandang bagay, at sila ay magtutulungan upang mapanatili ang matandang lalaki ng diwata ng alak. Pagkatapos noon, lumapit si Yang Yiu at ipinakilala sina Lu Zuoxi, Du Guhui at Wang Zongren sa matanda. Sa oras na ito, humigop ng alak ang matanda, tumingin kay Lu Zuoxi, Du Guhui at Wang Zongren, at dahan-daang nagsabi ng isang bagay na nagpakinang sa mga mata ni Yang Yiu. Kabanata 323 One-Stop Service. Ang matandang lalaki, ang diwata ng alak, ay unang sumulyap kay Lu Zuoxi at kinusot ang kanyang mga mata at ngumiti, kawili-wili ang batang babae. Ang kanyang mga salita ay medyo hindi maipaliwanag, at hindi siya gaanong nasabi, ngunit naunawaan ni Yang Yiu at ng iba pang nakakaalam ng kwento sa loob na si Lu Zuoxi ay isang dobleng kaluluwa na nagbabahagi ng isang katawan, na talagang kawili-wili. Ako. Ewan lang kung sinadya ito ng matanda, ang diwata ng alak. Ngunit naisip ni Yang Yiu na marahil ito ay totoo. Pero gusto niyang tumawa sa puso niya. Tinawag talaga ng matanda si Lu Zuoxi na isang batang babae. Daan-daang taong gulang na talaga ang magkapatid. Hindi ko talaga alam kung sino ang mas matanda sa kanila ng matanda, ang diwata ng alak. Ang mababaw na pagkakaiba ay ang hitsura ni Lu Zuoxi ay isang batang babae sa kanyang unang bahagi ng 20s, habang ang matandang lalaki, ang diwata ng alak, ay nasa kanyang 80 o 70. Pagkatapos ay masayang uminom ang matanda ng isang subo ng alak ng unggoy, at dama po ito sa mukha ni Du Guhui, at dahan-dahan niyang sinabi, ikaw ay isang likas na eskrimidor. Boy, magnilay-nilay pa sa hinaharap at tanggalin ang pagmamadali sa iyong puso. Mas magpapatuloy ka sa hinaharap. Natigilan si Du Guhui nang marinig niya ang pagsusuri ng matanda, at pagkatapos ay bakas ng pag-iisip ang lumitaw sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang master na si Yang Yiu, at commandant si Yang Yiu sa kanya, ibig sabihin ay mabilis siyang pasalamatan. Salamat sa paggabay mo, kuya. Tatandaan ko ito. Nagmamadaling nagpasalamat si Du Guhui. Huminto ang matanda at sinabi, huwag kang magpasalamat, may talent ka, ngunit ang daan ng pagsasanay sa martial arts ay ipinakilala ka ng master sa pintuan at ang pagsasanay ay para sa iyo. Kung kaya mo pang lumayo ay depende sa sarili mong pagsisikap. Oo, tatandaan ko. Yumuko si Du Guhui. Sa oras na ito, ang matanda ay damapo kay Wang Zongren, at ang kanyang tila malabo na matandang mata ay biglang nagliwanag, ano ang iyong pangalan, maliit na lalaki? Sagutin ang matanda, ang pangalan ko ay Wang Zongren. Nagmamadaling sabi ni Wang Zongren. Well, tama na. Kahit na ang iyong kakayahan ay medyo katamtaman, ang iyong kapalaran ay hindi masama. Kung titingnan mo ang mga bagay ng higit pa sa hinaharap, maaaring magkaroon ka ng pagkakataong ibuka ang iyong mga pakpak at lumipad sa kalangitan. Ang pagkuha ng mga pagkakataon ay ang iyong pangunahing, at syempre ang pagsusumikap ay ang pundasyon. Ang matanda, na umiinom ng monkey wine, ay nasa estado ng pag-iisip at nagbigay ng maikling pagsusuri sa bawat isa sa 3 tao. Ang mga salitang ito ay nagpaningning sa mga mata ni Yang Yian, dahil ang sinabi ng matanda ay eksaktong kapareho ng pagsusuri ng kanyang Panginoon kina Lu Zuoxi, Du Guhui, at Wang Zongren. Ito ay nagpapakita na ang matandang ito ay talagang isang kayamanan. Bagamat si Master Yun Changxi ay may mayaman na karanasan sa paglilinang, siya ay limitado sa pagtuturo sa kanya ng mag-isa, at siya ay nasa Chenkunpot at hindi maaaring lumabas upang magturo anumang oras. Ngunit ang matanda ay isang buhay na tao, at siya ay mas malakas kaysa kay Lu Zuoxi, na isang gintong elixir. Kung ang mga alagad ni Yunmen ay inutusang magsanay sa ilalim ng kanyang mga kamay, ang kanilang paglilinang ay tiyak na uusad ng mabilis. Isang pagpapala para sa Yunmen na magkaroon ng cultivation instructor at isang sinaunang martial arts instructor kasama si Lu Zuoxi.
Mula sa maikling ebalwasyon ng tatlong tao, makikita na ang matandang si Jiaxian ay higit na may kakayahang gabayan ang mga alagad ni Yunmen kapag hindi siya baliw. Matandang sanggol, tuwang-tuwa si Yang Yio. Mas naging determinado siyang alaga ang mabuti ang matandang si Jiaxian at panatilihin ito sa Yunmen. Sa pag-iisip nito, tiningnan ni Yang Yio ang palpak na hitsura ng matandang si Jiaxian at ang hindi kanais-nais na amoy sa kanyang katawan. Dagdag pa nito, ang mga damit ng matanda ay sira-sira sa taglamig, na masyadong sira-sira. Siyempre, ang mga taong may antas ng kanyang paglilinang ay hindi natatakot sa lamig, ngunit hindi ito maganda sa hitsura. Tsaka kailangan muna nilang tumira sa isang villa for the time being, at nakakainis din para sa lahat na makita siyang madumi at palpak. Sinabi niya kina Du Guhui at Wang Zhongren, ilabas ninyong dalawa ang elder para maligo at maglinis, at pagkatapos ay bilhan siya ng ilang set ng magagandang damit ng tao. Dapat mong paglingkuran ng mabuti ang matanda, naiintindihan mo. Guro, huwag kang mag-alala, maglilingkod kami ng mabuti sa matanda. Maingat na sinabi ni Du Guhui, Guro, maaari bang kanselahin ang aking 3 buwang pag-urong? Humph, pagsilbihan mo muna ng mabuti ang matanda, huwag makipagtawaran. Nagalit si Yang Yio nang maisip niya ang kay-abangan ni Du Guhui sa Ancient Martial Arts Conference. Ang pagpaparusa sa kanya na umatras sa loob ng 3 buwan ay upang mapagod ang kanyang espiritu at magpakintab sa kanya. Ngayon ay tila pagkatapos ng kabiguan ng Ancient Martial Arts Conference, siya ay lumabas sa retreat at medyo mature na. Oo, tiyak na maglilingkod kami ng aking junior na kapatid sa matanda. Natuwa si Du Guhui nang marinig ang tono ng master, parang lumuwag ang tono ng master. Ano? Hindi inaasahan ng lahat sa oras na ito ay biglang napaluha ang matandang si Jiaxian. Ito ay natakot kay Yang Yian, na nag-isip na muli siyang may sakit. Nagmamadali siyang nagtanong, ano ang nangyayari sa iyo, matanda? Kabaligtaran ng kanyang kalmado at walang pakialam na ekspresyon nang binibigyan niya ng mga tagubilin si Du Guhui at ang dalawa pa, ang matandang lalaki na may luhang umaagos sa kanyang mukha ay nagsabi, sa palagay ko ay hindi ko naramdaman ang ganitong uri ng pangangalaga mula sa iyo. Wuho, na-touch ako. Pinaligo mo ako at binilhan mo ako ng damit. Hindi ko maiwasang maiyak. Si Yang Yian at ang iba ay may mga itim na linya sa kanilang mga mukha. Sobrang nakakatakot. Akala mo na-possess ka at may sakit, pero nadamay ka pala. Sa mga mata ni Yang Yian, ito ay isa pang bargaining chip upang panatilihing may alak ang matanda. Halatang may malasakit sa kanya, at magandang galaw din ang paglalaro ng emotional card, haha. Seryoso niyang sinabi na may kalmadong mukha, Elder, mali ito. Ikaw ang punong elder ng ating Yunmen. Tungkulin kong gawin ang lahat ng ito para sa iyo. Kung kailangan mo ng anumang bagay sa hinaharap, maaari mong sabihin sa sinuman sa amin. Hanggat kaya namin, garantisadong gagawin namin ito para sa iyo. Talaga? Tanong ng matandang may dalang alak na may halong mukha. Talagang totoo, matigas na sabi ni Yang Yio, at pagkatapos ay sumigaw sa lahat, hindi ka ba sumasang-ayon? Oo, gagawin natin ang hinihiling ng Great Elder. Nakita ng lahat na gusto ni Yang Yio na kunin ang lahat sa Cloud Sect na pagsilbihan ang matanda, at lahat sila ay nagpahayag ng kanilang mga opinyon. Pagkatapos, ang matanda ay labis na naantig kaya siya ay nagmaneho palabas sa ilalim ng pamumuno ni Du Guhui at Wang Zhongren upang maligo at gumawa ng mga plato. Pagkaalis nila, nakahinga ng maluwag si Yang Yian at hiniling ang lahat na maupo muli. Anya, tama ang sinabi ko sa matandang si Jiaxian noon. May foundation na kami ngayon sa Yunmen. Hindi na angkop na magsanay sa malaking lungsod, kaya ililipat namin ang punong tanggapan ng Yunmen sa aking bayan. Ang pagbabago ng Art Village doon ay karaniwang natapos, at ito ang magiging punong tanggapan ng Yunmen sa hinaharap. Kung tungkol sa sinaunang kabisera, ito ay isang tanggulan lamang. Ang ibig kong sabihin ay ang lahat, maliban sa mga hindi makaalis, ay pupunta sa punong tanggapan ng Yunmen upang magsanay. Alam ninyong mga nakilahok at nakarinig tungkol sa sinaunang martial arts conference na ang ating mundo ay hindi mundo para sa mga ordinaryong tao. Dahil tinahak mo na ang daan ng paglilinang, hindi imposibleng maging Diyos sa TV sa hinaharap, kaya hindi ka maaaring tumigil sa pagsasanay. Nangangailangan ito ng magandang kapaligiran sa pagsasanay. Kapag ang cultivation ng lahat ay napabuti sa hinaharap, magkakaroon ng mas malawak na mundo na naghihintay para sa iyo. Ipininta ni Yang Yian ang isang makulay na mundo sa hinaharap para sa lahat. Bagamat wala siyang gaanong sinabi tungkol sa mundo ng paglilinang, matagumpay niyang napukaw ang pananibik ng lahat. Pagkatapos ng talakayan, ang oras ng paglipat ay kalahating buwan mamaya, dahil kalahating buwan mamaya, ang kapatid kong siyang Shanshan ay magbabakasyon sa taglamig, at ang pagbabago ng Art Village sa bayan ng Dugu Waking at Chen Kibian, na tumawag para magtanong tungkol dito, ay makukumpleto rin sa kalahating buwan. Maliban kina Liu Ziki at Lin Huan, lahat ng taong nanatili sa sinaunang kabisera ay maaaring bumalik. Kabilang sa mga ito, sinabi ni Zhao Na ibibigay niya ang kanyang trabaho sa pamilya sa loob ng kalahating buwan, at pagkatapos ay gagawin ang gusto niyang gawin.
Nakumpleto na ang taya sa pamilya. Si Ningke ay isang inspector. Sinabi niya na maaari siyang bumalik paminsan-minsan. Hindi ito pinilit ni Yang Yiyo. Ayon sa kanyang orihinal na intensyon, gusto niyang umalis si Ningke sa kanyang trabaho dahil natatakot siyang magdudulot ng gulo ang mga kalaban sa mga kamag-anak at kaibigan. Gayunpaman, si Ningke ay isang inspector. Nasa police force siya. Kahit na gustong gumanti ng ilang mga sinaunang martial arts na kaaway, isa sa alang-alang nila ang pagkakakilanlan ni Ningke. Pansamantala itong nangyayari. Hahanap ako ng pagkakataon para hikayatin siya na pumasok sa landas ng paglilinang. Ang mga nagpipilit na magtrabaho ay maaari ding ituring na nagpapadalisay sa kanilang mga puso sa mundo. Kapag nagkaroon sila ng ilang insight balang araw, natural na matatahimik sila at magsasanay. Sa ngayon, hindi sila haharapin ni Yang Yiyo. Ang iba ay susundan pabalik sa Yunmen headquarters. Pagkatapos ng pagpupulong, pupunta ang mga may gamit. Nang aalis si Liu Ziki, tinawagan siya ni Yang Yiyo at tinanong kung may problema ba sa kumpanya. Hindi naman big deal, masyado lang mabilis na nag-expand, at higpit ng capital chain. Bilang karagdagan, ang ilang mga tao ay naiinggit sa aming kumpanya at gustong gumamit ng pera upang makakuha ng mga pagbabahagi. Hindi ako sang-ayon sa kanila, kaya hinahanap nila. Gulo sa lahat ng dako. Halimbawa, may nanliligaw sa amin at hindi kami pinahihintulutan na umarkila ng kalsada sa opisina na gusto namin sa Yancheng. Gayunpaman, nakipag-ugnayan ako kay Wang Jianjie para harapin ang mga bagay na ito. Naniniwala akong makakaayos na sila. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Gawin mo na lang ang sarili mo. Sinabi ni Liu Ziki, ngunit nakita pa rin ni Yang Yiyan ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Paano ito, hindi na kailangang umupo ng gusali ng opisina, pumunta ka na lang sa Yancheng para bumili ng gusali, at lulutasin ko ang problema sa pagpopondo para sa iyo bukas. Naisip ni Yang Yiyan ang palayok ng Chenkon na mayroon pa ring maraming hilaw na bato, na lahat ay magagandang bagay na may espiritual na enerhiya sa loob. Pagkatapos ibenta ang mga ito, sapat na para kay Liu Ziki na ibalik ang mga pondo. Bukod pa rito, mayroon na siyang espiritual na mga bato sa kanyang mga kamay, at ang mga hilaw na bato na nakuha mula sa mga bato sa pagsusugal ay may manipis na espiritual na enerhiya at hindi nagagamitin. Sige, babalik muna ako, bukas na lang tayo mag-usap. Marami pang dapat gawin ng kumpanya. Sabi ni Liu Ziki. Sige, bumalik ka na. Pagkaalis ni Liu Ziki, gustong kausapin ni Yang Yiyo ang Daoist Fang tungkol sa alchemy. Sa oras na ito, tumunog ang telepono. Kinuha niya ito at nakita niyang si Dugu Hui ang tumatawag. Hui, anong problema? Tanong ni Yang Yiyo. Nag-alinlangan si Dugu Hui sa telepono, guru. Maaari mo ba akong padalhan ng pera? May nangyari sa matanda dito, at hindi sapat ang pera. Nang marinig ni Yang Yiyo na ang matandang si Jiexian ang may problema, agad siyang nabigla at nagsabi, ano ang problema? Di ba pinaligo ko kayong dalawa? Paanong may gulo pa? Ano ang pera? Magkano ang maligo? Dugu Hui. Narinig ang nag-aalalang tono ni Master Yang Yiyo sa telepono, at nagmamadaling sinabi, Guru, huwag kang mag-alala, walang sakit ang elder, okay lang, it's that it. Anong problema, sabihin mo sa akin. Nang marinig ang pag-aalinlangan ni Dugu Hui, sumigaw ng malakas si Yang Yiyo. Oo, master, ito ang nangyari. Dinala namin ang matanda sa sauna, at pagkatapos ay hiningi niya ang lahat ng serbisyo ng bath center, iyon ay, humingi ng one-stop service ang elder. At, hindi niya nagustuhan ang dami ng tao, kaya ni-book ko ang buong lugar, pero kulang ang pera ko, mahinang sabi ni Dugu Hui sa telepono. What the hell? One-stop service. Madilim ang mukha ni Yang Yiyo, at kakaiba ang pakiramdam niya. Narinig din niya ang one-stop service ng bath center. Kabanata 324, daan-daang taon na ang nakalilipas, ito ay tinatawag na kagandahan. Alam din ni Yang Yiyo na nakalimutan niyang magbigay ng pera kay Dugu Hui para lumabas, ngunit tila hindi ito problema ng pera, ngunit problema ng matandang lalaki ng alak. Pagkatapos kumustahin ang lahat, pinanood ni Yang Yiyo ang paglabas ng sasakyan at dumiretso sa bath center. Masyadong nag-aalala ang matandang ito. Makalipas ang mahigit 10 minuto, dumating si Yang Yiyo sa bath center. Pagkababa ng sasakyan, naglabas siya ng malito mula sa espasyo ng Chenkun Pot. Ito ang cash na inihanda niya kung sakaling lumabas siya. Mula sa malayo, nakita niya si Wang Zongren na naghihintay sa pintuan ng bath center. Mula sa labas, ang Western Region Center na ito ay hindi ang pinakamataas na antas, ngunit ang mid-range. Gaano karaming pera ang ginugol upang hayaang humingi ng tulong si Dugu Hui? Kung hindi dahil sa matandang lalaki ng alak, hindi plano ni Yang Yiyo na personal na pumunta. Master, nagmamadaling sigaw ni Wang Zongren. Napipilitan ka bang magbayad ng utang? Tanong ni Yang Yiyo habang naglalakad. Hindi, pero sabi ng senior kong kapatid baka hindi sapat ang perang dala niya para bayaran ang bill. Wala akong pera kaya kailangan kitang tawagan.
Maingat na nagsalita si Wang Zunren, medyo hindi sigurado ang kanyang mga mata. Nasaan ang matandang lalaki at si Ahuey? Ang matanda ay nasa kahon pa rin, at ang aking nakatatandang kapatid na lalaki ay nagbabantay sa labas. Namula ang mukha ni Wang Zunren habang nagsasalita. Alam ni Yang Yiyu na ang dalawang disipulong ito ay hindi vegetarian sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Kayong dalawang bastos, pinalabas ko ang matanda para maligo at bumili ng isang set ng damit, pero dinala mo siya sa bath center para maglaro ng one-stop service. Sino ang nakaisip ng ideyang ito? Umirap si Yang Yiyu at nagmura. Nanguna si Wang Zunren sa harapan. Nang marinig niyang nagtanong si Yang Yiyu kung sino ang nakaisip ng ideyang ito, nagulat siya sa lahat, ngunit nagkunwari siyang hindi ito narinig at mabilis na naglakad. Pagkatapos umakyat sa ikalawang palapag at lumiko sa kanto, nakita niya si Du Guhui na nakatayo sa labas ng isang kahon. Ngunit sa oras na ito, inilapit ng taong ito ang kanyang tenga sa pintuan, na parang nakikinig sa paggalaw sa loob. Nang makita ni Yang Yiyu ang eksenang ito, sobrang dilim ng kanyang mukha. Matapos itong makita ni Wang Zunren, ipinagdasal din niya si Du Guhui sa kanyang puso, ngunit kusa pa rin siyang umubo. Gayunpaman, hindi tumugon si Du Guhui. Kuya, swertehin mo ang iyong sarili, sabi ni Wang Zunren sa kanyang puso. Sa oras na ito, naglakad na si Yang Yiyu papunta sa gilid ni Du Guhui. Sa sandaling ito, puno ng kuryosidad si Du Guhui at nagpipigil ng ngiti, ngunit nakadikit pa rin siya sa pinto para makinig sa tunog sa loob. Sinipan ni Yang Yiyu si Du Guhui sa puwitan ng madilim ang mukha. Oh, pupunta ako, pupunta, si Du Guhui ay nakikinig ng may labis na interes at sinipan ng kung sino. Agad siyang nagmura, ngunit nang makita niya si Yang Yiyu, pinigilan niya ang natitirang mga salita niya, na mula ang mukha. Pagkatapos ng lahat, hindi isang maluwalhating bagay para sa kanya ang mag-eavesdrop sa dingding. At saka, maganda ang sound insulation, at mahinang tunog lang ang naririnig niya. Master, puno ng kahihiyan ang mukha ni Du Guhui. Tagumpay ka ba? Tumingin si Yang Yiyu kay Du Guhui na may madilim na mukha. Hindi. Master, gusto ko lang marinig na hindi naghihirap ang Great Elder doon, nauutol na paliwanag ni Du Guhui. Galit na galit si Yang Yiyu kaya natawa si Du Guhui, at sinabing may madilim na mukha, sinabi ko sa iyo na ilabas mo ang dakilang elder para maligo, sino ang nagsabi sa iyong dalhin siya sa isang one-stop service? Hindi, guro, sinusunod din namin ang iyong kalooban. Hindi ba't sinabi mo na gusto mong paglingkuran ang dakilang matanda? Napagdesisyonan namin ng junior ko na dalhin siya dito. Bukod dito, ang one-stop service ay itinaguyod ng staff ng hotel sa Great Elder. Tinanong nila siya kung gusto niya ito o ang serbisyong iyon. Sinabi ng Great Elder na gusto niya ang lahat, at iyon lang. Paliwanag ni Du Guhui na may pulang mukha. Itinaas ni Yang Yiyu ang kanyang kamay at sinampal siya, nagmura, may sakit ang matandang diwata ng alak, may sakit ka rin ba? Master, puno ng mga hinaing ang mukha ni Du Guhui. Anong ibig mong sabihin sa akin? Sinong nagsabi sa iyong aibok mo ang buong lugar? Lalong nagalit si Yang Yiyu. Wala nang ibang paraan para maibok ang buong lugar. Guro, sabihin ko sa iyo, hindi mo alam, tiyak na 10 taon nang hindi naliligo ang matanda. Ako ang orihinal na nagdala sa kanya sa paliguan, ngunit sino ang nakakaalam na pagpasok pa lang niya ay umitim ang tubig sa pool, at pagkatapos ay tumalon ang lahat at tinuro ang matanda. Hindi nagustuhan ni Elder ang ingay ng mga iyon, at natakot din ako na baka mairita ang mga iyon sa matanda, kaya nakipag-usap ako sa manager na aibok ang buong lugar. Wala na bang ibang gagawin? Paliwanag ni Du Guhui na may mapait na mukha. Kailan? Narinig ni Yang Yiyu ang paliwanag ni Du Guhui, ang eksena ng matandang si Jiexia na pumasok sa bathing pool na may dumi sa buong katawan at ang tubig sa pool na nangangitim ay agad na lumitaw sa kanyang isipan, at siya mismo ay hindi napigil ang mag-goosebumps. Sa pag-iisip nito, napatahimik siya ng husto. Sinabi niya kay Du Guhui, sige bayaran mo ang bayarin. Nang iaabot na sana niya ang maliit sa kanyang kamay kay Du Guhui, hindi niya inaasahan na may ilang tao na susulpot sa hagdan. Ang pinuno ay isang malaking kalbo na nakasuot ng salaming pang-araw. Siya ay tumingin na pakakahanga-hanga. Sa likod niya ay 7 o 8 malalaking lalaki. Sabi niya mula sa malayo, anak, bakit hindi mo muna bayaran ang bayarin? Umirap si Du Guhui at sinabing, di ba sabi ko aayusin ko ang bayarin mamaya? Nandito ako, natatakot ka bang tumakas ako? Hehe, pumayag ka sa manager namin na kalahating oras na lang ang lilipas. Tamang-tama na hayaan kitang bayaran ang bayarin, di ba? Hindi ka mukhang mayaman. Lahat ng bisita sa aming bath center ay itinaboy mo ngayon. Malaking kawalan ito. Kung hindi mo makolekta ang pera, hindi mo magagawang buo ang iyong mga braso at binti. Lumapit ang malaking kalbo at malamig na sinabi. Galit na galit si Du Guhui. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, kailan pa siya, si Master Dugo, ay nangutang sa sinuman. Hindi siya kailanman nahirapan sa pera at hinamak ng iba.
This time lumabas siya dahil hindi pa natatanggap ang monthly expenses na binibigay ng pamilya. Ang mga pinansyal na gawain ng kanyang pamilyang dugo ay itinakda ng kanyang kapatid na babae na si Dugo Walking, at may mga nakatakdang halaga at oras bawat buwan. Masyado niyang mabilis na ginugol ang pera ngayong buwan, kung hindi ay mahihiya siyang humingi ng ganoong kaliit na halaga sa kanyang amo. Kalbo, kailangan ko ba itong kaunting pera mula sa iyo? Napahiya si Dugo Huey sa harap ng kanyang amo at nakababatang kapatid, at kinausap ang kalbong lalaki. Little bastard, I know you're here to show off without money, kuya, bugbugin mo muna sila. Ikanaway ng kalbong lalaki ang kanyang kamay at ilang malalaking lalaki sa likod niya ang sumalakay kay Dugo Huey. Sa oras na ito, lumingon si Dugo Huey at tumingin sa kanyang amo na si Yang Yiyo. Tumango si Yang Yiyo sa kanya. Nagtakda si Yang Yiyo ng panuntunan para sa lahat sa Yunmen na dapat sundin ng lahat ng sinaunang martial arts circles, ibig sabihin, hindi sila madaling umatake sa mga ordinaryong tao, kaya tumingin sa kanya si Dugo Huey para tanungin kung kaya niyang lumaban. Sa mga mata ni Yang Yiyo, ang kalbo at ang malalaking lalaking ito ay hindi mabuting ibon. Dahil sila ang unang nagsimula ng laban, siya ang unang magpapatalo sa kanila. Sa kanyang mga buto, siya ay isang napaka-protective na tao. Pagkatapos, sabay na umatake sina Wang Zhongren at Dugo Huey. Wala pang isang minuto, nakahandusay na sa lupa ang kalbo at ang 7 o 8 malalaking lalaki sa likuran niya. Pagkatapos ay iniabot ni Yang Yiyo ang malita kay Dugo Huey at sinabing, magkano ang ipapabok ng buong lugar. Napagkasunduan na maging 200,000, sabi ni Dugo Huey. Buksan mo ito at ipakita sa kalbo, at pagkatapos ay bayaran mo ang bayarin. Sabi ni Yang Yiyo. Okay, nakahinga ng maluwag si Dugo Huey, lumakad papunta sa kalbong lalaki na umuungol sa lupa at binuksan ang kahon, na puno ng mga perang papel. Malaking kalbo, tingnan mo ako nang nakadilat ang iyong mga mata ng aso, sa tingin mo ba ay kapos ako sa pera? Ang kalbo at ang kanyang mga tauhan ay hindi nang ahas na magsalita pabalik. Not to mention na si Dugo Huey ay may hawak na isang kahon ng pera, kahit wala siyang kahon ng pera, hindi naglakas loob ang kalbo na guluhin siya ngayon dahil sa lakas na ginamit niya lang, at paulit-ulit na humingi ng tawad kay Dugo Huey. Hilin ka ng iyong manager na bayaran ang bayarin. Hindi interesado si Yang Yiyo na panuurin ang 2 apprentice na cool, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay kumalat at pumasok sa kahon. Gusto niyang tingnan kung nakasabit sa loob ang matanda ng diwata ng alak. Si Yang Yiyo, na walang kapantay na pandinig, ay nakakarinig ng maraming babae sa loob kapag nakatayo sa labas ng pinto. He cursed in his heart, itong lumang bagay, okay lang ba? Ang dami niyang tinawag na babae. Nang pumasok ang kanyang espiritual na kamalayan sa silid, natigilan si Yang Yiyo. Siya. Nakarinig ng isang napakakaluluwang tinig sa labas, at naisip na may ginagawa ang matanda, ngunit hindi niya alam na ang sitwasyon na nakita niya sa kanyang espiritual na kamalayan ay ang matandang diwata ng alak ay talagang walang ginawa. Siyempre, hindi tama si 10, kaya lang walang ganon, pero 10 babae ang nagsisilbi sa kanya at minamasahe ang matanda. Sa espiritual na kamalayan, ang matandang lalaki ng diwata ng alak ay nakahiga sa kama, at ang 10 babae ay bumuo ng isang bilog at kinurot ang kanyang mga braso, hinimas ang kanyang mga binti, pinindot ang kanyang ulo, tumapak sa kanyang likod. Ang pinakamahalaga ay sumisigaw ang matanda, at sumisigaw siya kasama ang 10 babae. Parang imaginative. Gayunpaman, nang maska ng espiritual na kamalayan ni Yang Yiyo ang matandang lalaki ng diwata ng alak, agad na tumigil sa pagsigaw ang matandang diwata ng alak at umupo. Pagkatapos ay lumitaw din ang isang espiritual na kamalayan mula sa kanya at sumugod kay Yang Yiyo. Yang Yiyo ay nagulat at mabilis na binawi ang kanyang espiritual na kamalayan. Tinulak niya ang pinto at sinabing, ako ito, ang matanda, talagang natatakot siya sa espiritual na kamalayan ng lumang bagay na ito, na maihahambing sa espiritual na kapangyarihan ng Golden Elixir Strongman. Kasabay nito, napatunayan din na ang mga sinaunang mandirigma na nalampasan ng likas na antas ay mayroon ding espiritual na kamalayan, o makapangyarihang espiritual na kapangyarihan. Nang makitang papasok si Yang Yiyo, malungkot na sinabi ng matandang lalaki ng diwata ng alak, Munting Yanzi, pumunta ka rito para sirain ang aking mabubuting gawa. Ngumiti si Yang Yiyo at sinabi, nag-aalala ako sa iyo, tama ba? Halika at tingnan, magpatuloy ka. Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Yang Yiyo ay isa-isang dumaan sa 10 babae, sinusumpa ang matandang engkanto ng alak sa kanyang puso, marunong ka pang maglaro ng bikini massage, mukhang hindi ka pabaliw. Nasira na ang interes ko anak, ayaw ko nang maglaro, lumabas kayong lahat. Kinawayan ng matanda ng diwata ng alak ang kanyang kamay para palabasan ang 10 babae. Pagkalabas nilang lahat, tiningnan ni Yang Yiyo ang matanda sa puting balbas at buhok ng diwata ng alak, at hindi niya mapigil ang matawa. Naisip niya sa kanyang puso na hindi niya talaga alam kung kaya ba ng matanda. Ang luma. Nakita ng lalaki ng diwata ng alak ang ngisi ni Yang Yiyo, at agad na namula ang mukha nito at sinabing, anong nakakatawa, bata, hindi ba't bumibisita lang ito sa isang brothel?
Daan-daang taon na ang nakalilipas, ito ay tinatawag na kagandahan, naiintindihan mo ba? Naiintindihan ko, eleganteng para sa iyo na bisitahin ang mga brothel sa lahat ng oras. Mabilis na sabi niyang Yiyo. Kabanata 325 nakahanap ba siya ng boyfriend? Noong kasama niyang Yiyo ang matandang lasenggo, napagtanto niya ang isang katotohanan sa buhay, iyon ay, ang mga salita ng malalakas ay ang katotohanan, at maging ang pag-utot ay may katuturan. Kasama niya ang matandang lasenggo, at hindi niya ito kayang talunin sa lakas, kaya't natitiis na lamang niya ito. Bukod dito, ang matanda ay sinapian ng demonyo, at walang nang ahas na pukawin siya sa pamamagitan ng mga salita, kaya kailangan din niyang tiisin ito. Sa madaling salita, hindi dapat masaktan ang matandang lasing, at dapat sundin ang kanyang mga salita, at maaari lamang aminin na ang kanyang sinabi ay may katuturan. Si Yang Yiyo ay binigyan ng political lesson ng matandang lasenggo. Anyway, ayon sa matanda, matikas ang pagpunta sa bath center para sunduin ang mga babae at humingi ng serbisyo. Gamit ang mga sinaunang panahon bilang halimbawa, ang pagbisita sa isang brothel ay isang high-end na bagay. Madalas din daw siyang pumunta in the future. Bilang tugon dito, ngumiti si Yang Yiyo at nakangiting sinabi, ikaw ang tiyuhin. Kung gusto mong sumama, makukuha kita ng VIP membership at pwede kang sumama. Hanggat kaya ng katawan mo, hindi problema ang pananatili dito. Nang sabihin ito ni Yang Yiyo, ang kanyang tono ay medyo mapaglaro, at narinig ito ng matanda. Pinandilatan niya ito at sinabing, sabi ko, bakit napakadumi mo sa murang edad? Pumunta ako sa mga brothel para makita ang talento ng mga babae, hindi para paglaruan ang laman, madumi. Puno ng itim na linya ang mukha ni Yang Yiyo, at nagmura siya sa kanyang puso, walang kahihiyan na matandang bagay, okay lang na magsuot ka ng eleganteng sombrero kapag bumibisita sa isang bahay aliwan, ngunit iniisip mo pa rin na marumi ako. Madumi ako, pero hindi ako tumawag ng 10 babae para pagsilbihan ako. At gumagawa ako ng bikini tricks. Halos mabuka ka ang bibig ng matanda sa galit, at gustong-gusto niyang bugbugin ang matanda, ngunit sa pag-iisip tungkol sa pagitan niya at ng matandang lasenggo, sa wakas ay namatay siya. Mas mabuting umalis ng maaga. Kung patuloy niyang kakausapin ang matanda, magagalit si Yang Yiyo at mababaliw. Siya, huminga ng malalim at sinabing, well, madilim, great elder. Balik tayo. Naghanda kami ng masarap na alak at pagkain para sa iyo sa bahay. Nakolekta ko ang lahat ng pinakamahusay na alak sa mundo para sa iyo. Bagamat hindi ito kasing sarap ng alak ng unggoy, ito rin ay alak ng pagpupugay noong sinaunang panahon. Alam ni Yang Yiyo na ito lang ang paraan para harapin ang matanda. Gaya ng inaasahan, nang marinig ng matanda ang tungkol sa masarap na alak, agad niyang sinabi, kung gayon, umalis na tayo. Pagkatapos magsalita ay tumayo siya at nalaglag ang damit na pangmasahe na suot niya. Lahat ay ipinakita sa harap ni Yang Yiyo, hubad. Nagkatitigan ang matanda at bata. Napaawang ang bibig ni Yang Yiyan, at umungal siya sa kanyang puso, ikaw na matanda, hindi ka ba marunong magsuot ng shorts sa loob? Sa oras na ito, pumasok sina Dugo Hui at Wang Zhongren sa silid, at malakas na sinabi, Guro, naihatid na ang dawas na damit ng matanda. Pagkapasok ng dalawa, nakita nila ang elder na nakatayong hubot-hubad sa harap ng master, at ang master na si Yang Yiyan ay nakatitig sa elder. Ang mga bibig ni Dugo Hui at Wang Zhongren ay hugis-o, at sila ay bumalik sa kanilang katinoan at mabilis na nagsabi, well, wala kaming nakita, ang mga damit ay narito, kapatid na lalaki, bilasan mo. Laking gulat ng dalawa, at pagkatapos makita ang sitwasyon sa silid, agad silang nag-isip. Pagkatapos maibaba ang Daoist robe, dali-dali silang tumakbo palabas. Yang Yiyan. Pagkaraan ng ilang sandali, humagulgol si Yang Yiyan at sinabing, fuck. Matanda Jiaxian, magsuot ka ng damit dali, nasisira ang reputasyon ko. Pagkasabi nun ay tumayo na siya at lumabas ng kwarto. Hindi niya maiwasang magreklamo sa matandang si Jiaxian. Ang imahe sa Gundam, ay malapit nang gumuho sa mata ng dalawang disipulo. Kasalanan lahat ng matanda. Ni hindi niya alam na itali ang mga damit pang masahe sa katawan, magsuot pa ng underwear. Ang sinumang makakita nito ay hindi makakaintindi. Paglabas niya ng silid, nakita niya sina Dugo Hui at Wang Zhongren sa corridor. Ang dalawang disipulo ay may kakaibang hitsura sa kanilang mga mukha. Master. Wala kaming nakita, nagulat si Dugo Hui nang makita niya ang madilim na mukha ni Yang Yiyo, at nagmamadaling nagpaliwanag. Mabilis ding nag-echo si Wang Zhongren, oo, wala kaming nakita. Si Yang Yiyo ay pinagtawanan ng dalawang disipulo. Lumapit siya at sinipa ang bawat isa sa kanila at malungkot na sinabi, ano ang iniisip mo? Paano ba kayong dalawa magkaroon ng ganyang dirty thoughts? Ito ay isang hindi pagkakaunawaan ngayon, naiintindihan. Binabalaan kita, huwag mong kagatin ang iyong dila kapag bumalik ka, kung hindi, puputulan ko ang iyong dila.
Dahil alam niyang nagkamali ang dalawang disipulo, binalaan niya sila ng malakas na kung babalik sila at sasabihin sa iba ang kalokohan na nakahubad lang siya kasama ang matandang si Jiaxian, pagtatawanan sila ng lahat. Hehe, Master, huwag kang mag-alala. Wala talaga kaming nakita. Ngunit, Guro, pag-usapan natin ito. Kung pipilitin ka ng Great Elder na gawin ang isang bagay na hindi mo gustong gawin, itataboy na lang namin ang matanda. Hindi mo ba iniisip iyon? Kakaiba ang itsura ni Dugu Hui. Sa opinyon nila ni Wang Zhongren, malamang na pinilit ng makapangyarihang Great Elder ang kanilang amo na gawin ang isang bagay na hindi niya gustong gawin. Agad na nagdilim ang mukha ni Yang Yiyo. Tumingin siya kay Dugu Hui at sinabing, ikaw na maliit na batang lalaki, pumunta sa pag-iisa sa loob ng 3 buwan kapag bumalik ka sa punong tanggapan ng Yunmen. Huwag palampasin ang isang araw. Siguradong nabalisa si Wang Zhongren at mabilis na sinabi, Guro, wala akong sinabi. Hindi ka rin mabuting tao. Kung hindi mo tatanggapin, 4 months na. Nairita si Yang Yiyu sa dalawang nakakatawang apprentice. Si Dugu Hui at Wang Zhongren ay hindi na nang ahas na magsalita. Naunawaan din nila na ang mga apprentice ay hindi kailanman maaaring mga tuwiran sa kanilang mga Panginoon. Kung sila ay nagpatuloy sa pag-uusap, ang pag-iisa ay pahabain sa kalahating taon. Iniisip ang tungkol sa 4 na buwan sa madilim na sikretong silid, nakaramdam sila ng takot. Kung makapasok sila sa estado ng konsentrasyon, mabuti ito. Kung hindi nila magagawa, mamamatay sila sa pagkabalisa doon. Sa oras na ito, sa wakas ay naisuot ng matanda ang kanyang damit at lumabas. Biglang lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiyan nang makita siya, at lihim niyang sinabi sa kanyang puso, hindi ko inaasahan na pagkatapos magsuot ng bagong Daoist robe ang matandang ito, talagang may ugali siyang immortal at ermitanyo. Hindi tulad ng palpak na pulubi na tinitingnan niya noong una niyang makilala, pagkatapos maghilamos, biglang kumislap sa ilalim ng liwanag ng koridor ang matandang may puting buhok at balbas. Mukha siyang matanda dahil sa maputi niyang buhok at balbas, ngunit ang kanyang balat ay maputi at malarosas, may islan pa nga, at siya ay talagang nagliliwanag. Not to mention the old man appearance, with his strength, tinatayang hindi maliit ang identity niya, at may kahangahangang aura kahit saan siya magpunta. Let's go, bumaba ang matandang lalaki na nakatalikod ang mga kamay. Nagkatinginan si Yang Yiyu at ang kanyang 3 disipulo. Talagang hindi itinuring ng matandang ito ang kanyang sarili bilang isang tagalabas. Bandang 9:00 na ng gabi. Pagkalabas nilang 4 sa bathing center ay umuwi na sila. Nang dumating sina Dugu Hui at Wang Zhongren, nakakita sila ng negosyong cross-country. Si Yang Yiyu ang nagmaneho ng kanyang BMW. Sa orihinal, hiniling ni Yang Yiyu sa matanda na maupo sa kanyang sasakyan. Sino ang nakakaalam na ang matanda ay umiling at sinabi, ang iyong karwahe ay napakaliit. Mas gugustuhin kong kunin ang karwahe ni Dugo. Ano pa ang masasabi ni Yang Yiyu? Mas mabuti pang hindi niya ito kunin, para hindi siya magalit kapag nakikinig sa sinabi ng matanda. Sinabihan niya sina Dugu Hui at Wang Zhongren na magdahan-dahan sa pagmamaneho at direktang bumalik sa villa. Natatakot siya na baka magkagulo sila. Kahit na walang sakit ang matandang si Jiaxian, isa itong lalaking may kakaibang ugali. Kung magkasakit siya, malaking bagay na iyon. Masyadong nakakatakot ang lakas ng matandang ito. Mula sa lahat ng mga palatandaan, hinuha ni Yang Yiyu na ang matandang si Jiaxian ay malamang na hindi nakalakad sa sekular na mundo sa loob ng mahabang panahon, at dapat ay madalas na nanatili sa mga bundok. Ang ganitong uri ng tao ay wala sa mundo. Anyway, hindi siya nababagay sa mga alituntunin ng sekular na mundo, kaya mas mabuting mag-ingat. Si Dugu Hui ay nagmaneho sa harap, at si Yang Yiyu ay sumunod sa likod dahil siya ay nag-aalala. Magkasunod na nagmaneho ang dalawang sasakyan papunta sa villa. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, bumukas ang pulang ilaw sa intersection, at dumaan lang at umalis ang sasakyan ni Dugu Hui. Napahinto lang ni Yang Yiyu ang sasakyan at naghintay. Habang naghihintay ng bus, bigla siyang napasulyap sa bangkita at bigla siyang kinilig. Nakita ni Yang Yiyan ang isang kakilala si Ouyang Yuking. Kapag nakakakita ng isang tao, magiging napakasaya ni Yang Yiyan kung ito ay normal, at pagkatapos ay bumaba ng bus para kumusta. Ito. Ilang buwan na ang nakalipas mula noong huli kong nakilala si Ouyang Yuking. Hinanap ko siya ng ilang beses noon, ngunit nagpunta siya sa isang business trip, at pagkatapos ay abala si Yang Yiyan at walang oras upang makita siya. Halos 3 buwan na rin simula nung huli ko siyang nakita. Ngunit sa sandaling ito, hindi natuwa si Yang Yiyan nang makita niya si Ouyang Yukon sa bangkita. Dahil hindi nag-iisa si Ouyang Yuking, kundi naglalakad na magkatabi kasama ang isang lalaki sa bangkita. Pinipilipit ng lalaki ang malalaki at maliliit na bag sa kanyang mga kamay, at ito ay larawan ng mag-asawang namimili. Sa hindi malay, ang espiritual na kamalayan ni Yang Yiyan ay lumabas. Ngayon ang kanyang espiritual na kamalayan ay maaaring umabot sa 70 metro, at agad nitong binalot si Ouyang Yuking at ang lalaki na mahigit 30 metro ang layo. Pumasok din sa tenga ni Yang Yiyan ang kanilang pag-uusap.
Narinig ang lalaki na nagsabing, Yuking, maaga pa, manood tayo ng sine. Buong araw tayong namimili, bakit hindi natin ito kalimutan? Sabi ni Uyang Yuking. Sa pagkakataong ito, ngumiti ang lalaki at sinabing, nakabili na ako ng movie ticket gamit ang cellphone ko, fair na, at saka nagbook ako ng box para sa pelikula, para maupo ka na at magpahinga. At ang tema ng pelikula ko ngayong gabi ay ang literary genre na gusto mo, ang pinakabagong obra maestra ng Director X. Kung gayon. Okay, ngumiti si Uyang Yuking at sumagot. Beep beep beep. Nang marinig ito ni Yang Yiyo, bigla siyang nagising ng isang matinis na busina. Nang matauhan siya, nakita niyang bukas ang berdeng ilaw at isang hanay ng mga sasakyan sa likuran niya. Hinaranggan niya ang daan ng ibang tao, at mabilis niyang pinaandar ang sasakyan, ngunit hindi na mapakali ang kanyang puso. Nakahanap na ba siya ng boyfriend? Bulong ni Yang Yiyo sa sarili. Kabanata 326, upang maging isang malupit o isang ginoo. Si Yang Yian ay may mas komplikadong pakiramdam kay Uyang Yuking kaysa sa ibang babae. Tinutulungan siya ng babaeng ito mula nang dumating siya sa Guda para pumasok sa universidad. Mula sa paunang pasasalamat hanggang sa walang malay na damdamin sa ibang pagkakataon, si Yang Yian ay may mas at mas hindi malinaw na pakiramdam sa kanya. Minsan pakiramdam niya ay mabait itong guro, at kung minsan naman ay para siyang kapatid na kapitbahay na laging nagbibigay ng init sa kanya. Gayunpaman, lubos na nirerespeto ni Yang Yian si Uyang Yuking sa kanyang puso, at kahit na may kalakip na siya mismo ay hindi alam. Nilaktawan niya ang mga klase ng iba pang mga guro sa paaralan, ngunit hindi niya pinalampas ang alinman sa mga klase ni Uyang Yuking sa 4 na taon ng universidad. Ilang kaklase ang nagsabi ng ilang malalaswang salita tungkol sa kanya sa kanyang likuran, na hindi kinaya ni Yang Yian, at nakipag-away pa sa mga kaklase para dito. Nagsimula ang relasyon kay Uyang Yuking noong siya ay nahihirapan sa pananalapi sa kanyang unang taon, at walang pag-iimbot niyang tinulungan siya ng hayagan at palihim. Nang maglaon, nang pinahirapan siya ng kanyang dating asawa, tinulungan siya ni Yang Yian, at ang relasyon nilang dalawa ay lumayo pa. Tinawag pa siyang tatay ni Xiao Leilei. Kahit na ito ay salita lamang ng isang bata, si Uyang Yuking ay hindi kailanman tumutol. May isang pagkakataon pa nga na muntik nang tumawid sa linya si Yang Yian, ngunit hindi nagalit si Uyang Yuking. Simula noon, si Yang Yian mismo ay hindi alam na siya ay palihim na itinuring si Uyang Yuking bilang kanyang babae sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya ito nakontak ng ilang buwan pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa negosyo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, may kasama siyang ibang lalaki ngayong gabi. Sa katunayan, pagkatapos ng maikling kalabuan sa pagitan ng dalawa, ang lahat ay nabura ng panahon. Naisip ni Yang Yian na ito ang nangyari, o baka sadyang iniiwasan siya ni Uyang Yuking. Dahil 2 beses na niyang hinanap si Uyang Yuking at tinawagan siya, at parehong beses niyang sinabing nasa business trip siya. Now think about it, baka sadyang iniiwasan niya ang sarili niya. Gayunpaman, maaari ding hulaan ni Yang Yian ang kaunting iniisip ni Uyang Yuking. Siguro sa kanyang opinyon, ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng kanyang ay edad, kasama ang relasyon sa pagitan ng guro at mag-aaral. Sa pag-iisip nito sa kanyang puso, nagpatuloy si Yang Yian sa pagmamaneho, at ang background ni Uyang Yuking at ng lalaki sa rearview mirror ay unti-unting nawala. Kalimutan mo na, may anak na siya, at ang gusto niya ay pamilya, ano ang maibibigay ko sa kanya? Sabi ni Yang Yian sa sarili habang nagmamaneho. Sa katunayan, mayroon siyang kasintahan at 2 o 3 babae, ano ang maibibigay niya kay Uyang Yuking? Kung mapasaya siya ng lalaking iyon, hindi na maaabala ni Yang Yian ang buhay ni Uyang Yuking. Imposibleng kalimutan ang kanyang nararamdaman. Hanggat mabubuhay siya ng maayos, magiging masaya siya. Pero kaya ba talaga niyang maging masaya? Ang isip ni Yang Yian ay medyo nalilito, at siya ay labis na nabalisa, at ang kanyang mga iniisip ay lumilipad sa paligid. Hindi lang niya inaliw ang sarili, mas lalo siyang nakaramdam ng inis. Walang kamalay-malay, ang kanyang kamalayan ay tila pumasok sa ibang estado, isang estado na hindi niya moari, at ang kanyang puso ay biglang napuno ng kadiliman. Kung may tao sa paligid ni Yang Yian sa oras na ito, mapapansin nila na ang kanyang mga mata ay puno ng dugo at ang kanyang mga mata ay naging walang laman. Boom! Biglang nabangga ng kotseng minamaneho ni Yang Yian ang isang kotse sa harap niya. At tinapos niya ito nang hindi niya napapansin. Sa sandaling ito, ang dugo sa mga mata ni Yang Yian ay naging mas matindi. Sa oras na ito, isang mahinang gininto ang ilaw ang lumiwanag sa kanyang kaliwang braso, at isang malakas na sigaw ang biglang lumabas. Mabahong bata, gumising ka kaagad, may demonyo ka sa iyong puso, gusto mong mamatay, gumising ka. Si Yang Yiyo ay umungal na parang nanaginip, at nagsimulang mabuga ng hangin. Nawala ang kulay ng dugo sa kanyang mga mata, at ang kanyang mga mata ay muling lumiwanag at wala ng laman. Sa pagkakataong ito, naunawaan niyang muntik na niyang sundan ang yapak ng matanda ng diwata ng alak at naposes. Siyempre, iba siya sa matanda ng diwata ng alak.
Naligaw ng landas ang matanda ng diwata ng alak dahil sa isang pagkakamali sa pagsasanay. Nakokontrol pa ito ng matanda pero may demonyo lang sa puso niya na napakadelikado. Kapag nawala siya sa sarili, mawawala ang kanyang malay at hindi na siya gising pa. Kung hindi siya ginaisang ng kanyang amo na si Yun Changxi sa oras, ang mga kahihinatnan ay magiging mapaminsala. Isa kang walang kwentang tanga. Isang babae ang nagdulot sa iyo ng mga panloob na demonyo at halos mawalan ng malay. Ano ang masasabi ko sa iyo? Hindi lang ba babae ang gusto mo? Hindi pa ba matatapos kung inagaw mo siya? Kailangan mo pa bang mag-alala tungkol dito at maging sanhi ng paglaki ng mga panloob na demonyo? Tandaan, ikaw ay isang magsasaka. Mula sa sandaling tumuntong ka sa landas ng paglilinang, lumaban ka sa kalooban ng langit. Ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa mundo, ang lahat ng maaaring linangin ng tao, ay nasa ilalim ng jurisdiction ng langit na Dao. Sa ilalim ng Heavenly Dao, walang sinuman ang pinapayagang umiral ng higit sa mga ordinaryong tao, at walang mga buhay na nilalang na lumalabag sa mga batas ang pinapayagang lumitaw. Sa makatuwid, ang panloob na demonyo ay isang pagsubok ng Heavenly Dao na dapat harapin ng bawat magsasaka. Ito ay hindi nakikita at hindi nakikita, ngunit ito ay umiiral ng hindi nakikita. Kaya naman maraming magsasaka ang kailangang umatras at magsanay sa pag-iisa, upang dalisean ang kanilang mga puso sa mortal na mundo, upang patigasin ang kanilang isipan, at ang ilan ay pinutol pa ang kanilang mga damdamin. Ang layunin ay upang maiwasan ang paglaki ng mga panloob na demonyo. Masyado kang gusot para sa isang babae, at bukas ang iyong isip sa kaganhawahan. Hindi ba ito ang panliligaw na kamatayan? Sinabi ko na sa iyo noon na ang mana ng Panginoon ay nagbibigay diin sa likas na kalagayan ng pag-iisip at pagsunod sa puso ng isang tao. Dahil gusto mo ang babaeng iyon, sunggaban mo lang siya at tapusin mo na. Bakit kailangan mong maging mahiyain at nalulumbay? Sa huli, ang mga panloob na demonyo ay lalago at paglalaruan mo ang iyong sarili hanggang sa kamatayan. Ikaw ay isang magsasaka. To put it bluntly, paglaki mo in the future, magiging Diyos ka sa mata ng mga ordinaryong tao. Maaari ka pang mabuhay ng kasing haba ng langit at lupa. Ikaw ay isang tao na naglalakbay sa buong sansinukob. Ikaw ang huling disipulo ng aking Yun Changxi. Ano ang hindi mo magawa? Oo, sa mortal na mundo, dapat mong sundin ang mga alituntunin ng mga mortal, ngunit tandaan, iyon ay limitado lamang sa iyong kakayahang makilala ang pagitan ng mabuti at masama, hindi pumatay ng mga inosenteng tao, at hindi gumagawa ng mga bagay na nakakapinsala sa mundo. Besides, gawin mo lahat ng gusto mo. Ano ang kinakatakutan mo? Dahil lamang sa isang maliit na bagay, ang iyong paglilinang ay nawasak sa isang pag-iisip dahil sa isang babae. Tanga, nakita ng amo mo na babae ang takong ng Akilis mo. Alam ba ng iyong pangalawang kapatid kung ilang babae ang mayroon siya sa mundo ng paglilinang? Upang sabihin sa iyo ang katotohanan, siya ay may 10,000 ng mga babae, hindi banggitin ng mga hindi kilalang tao. Nakikipaglaro siya sa mga babae para masaya, pero pinaglalaruan mo ang buhay mo. Bakit mo siniseryoso ang buhay? Iilang babae lang, bakit nalilibyugan ka? Maaari ka bang maging mas promising sa hinaharap? Magiging problema pa rin ba ang kababaihan sa mundo ng paglilinang? Ayan, walang marriage law na katulad mo. Maaari kang magpakasal sa daan-daan o libu-libong kababaihan nang walang nagmamalasakit sa iyo, at hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga problemang ito. Pero, please wag mo akong paglaruan. Kung mamatay ka, buhay ba ng iyong amo ang nakataya? Kung gusto mo, pumunta ka lang at kunin sila. Napakasimpleng bagay. Ikaw ay isang magsasaka, hindi mo ba kayang suportahan ang ilang mga kababaihan? Huwag hayaang masira ang iyong kapayapaan ng isip dahil sa isang maliit na bagay. Ang mga panloob na demonyo ay nasa lahat ng dako. Kung patuloy kang ganito, hindi mo malalaman kung paano ka mamamatay. Maaari ka bang maging mas dominante? Sa mundong ito, ang pinakamababang tao ang pinakamabilis na namamatay. Maging isang malupit o isang maginoo. Ikaw ang baalang pumili. Ang boses ni Master Yun Changxi ay puno ng paghamak at galit, na para bang pinahiya siya ni Yang Yiyu ng sobra. Natigilan si Yang Yiyu habang nakikinig sa serye ng walang tigil na sumpa ni Master Yun Changxi, at unti-unting naging masaya at maliwanag ang kanyang kalooban. Sa katunayan, tulad ng sinabi ng Master, hindi na siya isang ordinaryong tao ngayon. Bukod sa hindi pagpatay sa mga inosenteng tao at pananakit sa mundo, ano pa ba sa mundong ito ang hindi niya magawa? Hanggat hindi masama ang kanyang puso, magagawa niya ang lahat. Mukhang kaya naman niya. Sa lahat ng panahon, hindi niya hinayaang tumalon ang kanyang pag-iisip sa mga tuntunin ng mga ordinaryong tao. Sa makatuwid, ito ay normal para sa paningin at estado ng isip na banayad na limitado. Kung may kakayahan ka, bakit mo pahihirapan? Gusto ko si Uyang Yuking, bakit hindi ko siya mahabol? Bakit ako dapat sumuko sa iba at magdagdag ng mga problema sa aking sarili?
Tama si Master, babae ang takong ni Achilles, pero hindi tulad ng senior brother na binanggit ni Master, hindi siya naglalaro, gusto niya talaga lahat ng babaeng nakapaligid sa kanya. Kaya ito ang kanyang kahinaan, isang nakamamatay na kahinaan. Ngayon ay gusto na niyang burahin ng tuluyan itong kahinaan ng takong ni Achilles. Matanda, napag-isipan ko na. Gusto kong maging isang Panginoon, hindi isang maginoo. Sinabi ito ni Yang Yian sa kanyang puso at tumawa. Bigla niyang naramdaman na lumiwanag ang kanyang isipan at biglang naging masaya ang kanyang kalooban. Ang ika-9 na antas ng Chi Refining Stage ay tila gumawa ng isang crack na tunog, na parang may crack. Ito ay isang pambihirang tagumpay sa kaharian. Bagamat hindi pa siya nakakalusot sa Foundation Establishment Stage, nagkaroon siya ng pagkakataon. Naniniwala si Yang Yian na kapag naabot niya ang stage ng Foundation Establishment, mas mataas ang rate ng kanyang tagumpay. Sa oras na ito, kumatok sa bintana ng sasakyan ang driver ng sasakyan na nataman. Pagkatapos, lahat, nabangga niya ang sasakyan ng iba, kaya dapat bayaran na lang niya ang pera at hayaan na lang. Chapter 327 Ako na ang bahala sa hamak na ito. Isang aksidente sa likurang bahagi ng sasakyan, si Yang Yiu ay hindi nagmamaneho ng mabilis dahil naabala siya. Walang nasugatan sa magkabilang panig. Isang halik lang iyon sa loob ng kotse, na maaaring bayaran ng pera. Bilang karagdagan, pagkatapos na maging malinaw ang iniisip ni Yang Yiu at bumuti ang kanyang kalooban, binigyan niya ang isa pang driver ng malaking halaga ng kompensasyon, at naayos ng dalawang panig ang bagay ng maayos. Pagkatapos ay tiningnan ni Yang Yiu ang kanyang sasakyan at nalaman na walang malaking problema dito. Sirang headlight lang iyon, hindi naman nakaapekto sa pagmamaneho. Tumalikod siya at umalis. Hahabulin niya si Uyang Yukon. Wala pang 10 minuto, nakakita si Yang Yiu ng isang sinehan sa malapit. Pagka-park ng sasakyan ay agad siyang naglakad papasok ng theater building. Ang 70 metrong espiritual na kamalayan ay pinakawalan, at hindi nagtagal ay natagpuan si Uyang Yuking at ang lalaki sa ikatlong palapag. Sa sandaling ito, bumibili sila ng merienda sa supermarket ng teatro. Umakyat si Yang Yiu sa hagdan sa 3 o 2 hakbang patungo sa ikatlong palapag. Pagkarating sa isang sulok, kinunan niya ng litrato ang lalaki at pinanood silang pumasok sa kahon. Medyo nalungkot si Yang Yian nang makita niya ito. Ito ay isang kahon ng mag-asawa. Halatang pinaghandaan ng gusto ang lalaking ito. Una, may mga tiket sa pelikula, at pagkatapos ay mayroong kahon ng mag-asawa. Dahil dito, labis na ikinalungkot ni Yang Yian. Kinuha niya ang larawan ng lalaking ito, natural na gustong tingnan ang kanyang background. Kung siya ay isang matuwid na tao, ito ay madaling sabihin. Kung hindi siya tunay na tao, si Yang Yian ay walang psikolohikal na pressure para pagnakawan si Uyang Yuking. Bagamat ayon sa mga salita ng Panginoon, pumunta lamang at magnakaw, maging mas nangingibabaw. Ngunit kailangan pa ring isaalang-alang ni Yang Yian ang mukha ni Uyang Yuking. Kaya mainam na tingnan muna ang background ng lalaki. Mula sa mukha ng lalaki, siya ay regular na tumingin sa kanyang mga tampok ng mukha, ngunit palaging may isang malabo na liwanag na kumikislap sa kanyang mga mata, at siya ay may tatsulok na mga mata. Mukha siyang maamo na may salamin, ngunit ang ganitong uri ng mukha ay hindi magandang bagay sa mga mata ni Yang Yian. Ang espiritual na kamalayan ay hindi tumitingin sa sitwasyon sa kahon. Naglakad si Yang Yian sa isang sulok at tinawag si Wang Masheng. Ang dahilan ng pagtawag kay Wang Masheng ay para hilingin sa kanya na siyasatin ang pagkakakilanlan at background ng lalaking kasama ni Uyang Yuking. Bagamat medyo sayang ang talento at pag-abuso sa kapangyarihan ng publiko para sa personal na pakinabang, ito rin ang pinakamabilis na paraan. Alam ni Yang Yian kung gaano kalakas ang sistema ng katalinuhan sa ilalim ng kontrol ni Wang Masheng. Ang pag-iimbestiga sa isang ordinaryong tao ay parang paglalaro. Ngayon, si Yang Yian ay may pagkakakilanlan na Shenlongtan at isa ring taong may ranggo sa militar. Kahit na umasa siya sa kanyang posisyon upang hilingin kay Wang Masheng na mag-imbestiga, posible ito. Tsaka, hindi niya alam ang apelyido o pangalan ng lalaki, at hindi niya malalaman ang pangalan ng lalaki sa pamamagitan lamang ng paghahanap ng litrato. Tanging si Wang Masheng lang ang makakahanap nito. Matapos may ugnay ang tawag, nakipag-chat siya kay Wang Masheng para sa ilang mga bagay sa pamilya at ipinaliwanag ang sitwasyon. Ipinadala ni Yang Yian ang larawan ng lalaki kay Wang Masheng. Si Wang Masheng sa kabilang dulo ng telepono ay hindi masyadong nagtanong. Alam niyang miyembro na ng Shenlongtan si Yang Yian. Dapat ay may mga dahilan siya sa pag-iimbestiga sa isang tao. Sinabi niya kay Yang Yian na mag-iimbestiga siya kaagad. Pagkatapos ibaba ang telepono, si Yang Yian ay naghintay sa gilid, at ang kanyang espiritual na kamalayan ay palaging nanunood kay Uyang Yuking at sa lalaking nasa kahon ng mag-asawa. Nanood ng movie ang dalawa. Nung una, close sila sa isa't isa, pero wala silang ginagawa. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi ng lalaki kay Uyang Yuking, Yuking, sandali. Lalabas ako para bumili ng tubig. Nakalimutan ko na. Okay, tugon ni Uyang Yuking. Pagkatapos, tumayo ang lalaki at lumabas sa kahon ng mag-asawa.
Nakita siya ni Yang Yiyo na bumili ng 2 bote ng tubig, at pagkatapos ay lumitaw ang isang eksena na nagpalungkot sa mukha ni Yang Yiyo. Naglabas ang lalaki ng isang maliit na plastic bag sa kanyang bulsa, na naglalaman ng 2 pulang table tas. Pagkatapos ay naglakad siya sa gilid, binuksan ang takip ng bote at inilagay iyon. Pinagpag niya ito ng malakas sa kanyang kamay, at agad na natunaw ang 2 table tas. Sila ay ganap na transparent at walang kakaiba. Sa oras na ito, ang lalaki ay nagpakita ng isang maalay na ngiti sa gilid ng kanyang bibig at tumalikod at pumasok sa kahon. Si Yang Yiyo ay nagtrabaho ng part-time sa isang bar noong siya ay nasa paaralan. Madalas niyang nakikita ang mga taong bumibili ng mga table tas sa mga nightclub. Inilagay ng lalaki ang gamot na nawawala ng pagkabirhen sa tubig, at kitang-kita niya ito. Isinusumpa niya sa kanyang puso, sayang, buti na lang at dumating siya ngayon, kung hindi ay magdurusa si Teacher Uyang. Hahanapin ko ang impormasyon mamaya at tingnan kung hindi kita papatayin. Pagkatapos ay patuloy na binibigyang pansin ni Yang Yian ang sitwasyon sa kahon sa kanyang espiritual na kamalayan. Nakita niyang pagkapasok ng lalaki ay nagtabi siya ng isang bote ng tubig na may gamot. Hindi siya nagmamadaling ibigay ito kay Uyang Yuking, bagkus ay kumuha siya ng merienda sa bag sa tabi niya at ibinigay kay Uyang Yukon. Sila ay maanghang na merienda. Anong magnanakaw, hayaan mong kumain muna si Teacher Uyang hanggang sa siya ay mauho, at pagkatapos ay painumin siya ng tubig. Nagmura si Yang Yian sa kanyang puso. Habang nagmumura ay nag-vibrate ang kanyang cellphone. Kinuha niya ang cellphone niya at tinignan ito. Ito ay talagang isang mensahe mula kay Wang Masheng. Wala pang 10 minuto bago ito mahanap. Matapos buksan ang mensahe, namutla ang mukha ni Yang Yian. Ang akala niya ay halimaw ang lalaking ito, pero hindi niya inaasahan na halimaw pala ito. Ayon sa ang impormasyong ibinigay ni Wang Masheng, ang lalaki ay tinawag na Jie Bailey, 34 na taong gulang. Pagkatapos makapagtapos sa universidad, sumali siya sa isang kumpanya ng grupo ng real estate, at pagkatapos ay naging isang senior executive ng grupong ito ng real estate. Ngayon siya ay itinuturing na isang matagumpay na tao. Si Jia Bailey ay may kasaysayan ng pag-abandona sa kanyang asawa. Nagkaroon siya ng 3 asawa na magkakasunod. Nakatira siya ngayon sa kanyang ika-4 na asawa, na isang maliit na modelo. Ayon sa impormasyon ni Wang Masheng, umupo si Jia Bailey ng isang thug para bugbugin hanggang mamatay ang isang migrant worker habang gumagawa siya ng real estate. Nasira ang pamilya Gao. Sa kasalukuyan, siya ay nagpapanatili pa rin ng 2 babae. Masasabing masama ang record niya. Ang impormasyong ipinadala ni Wang Masheng ay naging malinaw sa pagsisiyasat ni Jia Bailey. Hindi na binasa ni Yang Yian, at nagbigay ng pangungusap, ako na ang bahala sa hamak na ito sa ngalan ng Diyos. Sa oras na ito, nakita ng espiritual na kamalayan na si Jia Bailey sa kahon ay nagsimula ng kanyang kasuklam-suklam na paraan, at pilit na tinanggal ang takip ng bote ng tubig na may gamot, iniabot ito kay Uyang Yuking at sinabing, Yuking, halika at uminom ng tubig. Si Uyang Yuking ay kumakain ng merienda sa loob ng mahabang panahon at natural na gustong uminom ng tubig. Nagpasalamat siya at kumuha ng tubig para inumin. Alam ni Yang Yian na siya ay lilito, at si Uyang Yuking ay magdurusa kung hindi siya lilito. Sinipa niya ng marahas ang pinto ng kahon. Bang! Ang pinto ng kahon ay gumawa ng malakas na ingay at marahas na sinipa ni Yang Yiyo. Sa oras na ito, parehong nagulat sina Uyang Yuking at Jia Bailey. Pumasok si Yang Yiyo at binuksan ang ilaw sa kahon. Yiyo, ano ang nangyayari sa iyo? Labis na nagulat si Uyang Yuking nang makita niyang si Yang Yiyo iyon. Kasabay nito, medyo natarante siya ng walang dahilan, na parabang natatakot siya na may hindi maintindihan si Yang Yiyo. Teacher Uyang, huwag kang uminom ng tubig. Magpapakatanga ka kung inumin mo ito. Sabi ni Yang Yiyo na may halong pang-iinis. Sa katunayan, labis pa rin siyang nagalit tungkol kay Uyang Yuking at sa hamak na si Jia Bailey na nanunood ng mga pelikula at namimili ng magkasama. To put it bluntly, nagseselos siya. Sino ka? Alam mo ba na kapag nakapasok ka sa pribadong espasyo ng isang tao nang walang pahintulot nila, maaari akong tumawag ng pulis para arestuhin ka. Matapos magkamalay si Jia Bailey, narinig niya ang nakatagong kahulugan sa mga salita ni Yang Yiyo nang hilingin niya kay Uyang Yukon na huwag uminom ng tubig, kaya agad siyang nagpanik, ngunit isa rin siyang mataas na katayuan at nakakita na ng mundo, kaya mabilis siyang kumalma. Si Uyang Yuking ay hindi bata. Nang marinig niyang sinabi ni Yang Yian na huwag uminom ng tubig, mayroon din siyang pagdududa sa kanyang puso. Gayunpaman, si Jia Bailey ang kanyang senior. Nagkita sila noong nasa business trip sila sa Yancheng. Malaki ang naitulong nito sa kanya at hinabol siya ng galit. Siya ay tumanggi sa simula. Sinabi niya kay Jia Bailey ang tungkol sa kanyang kapas-palad na pakikipag-ugnayan at ang kanyang mga anak. Sinabi rin niya na hindi siya magpapakasal sa buhay na ito at palalakihin ang kanyang mga anak. Ngunit sinabi rin ni Jia Bailey sa kanya na siya ay diborsyado at walang asawa, may 2 anak, at umaasa na mabigyan ang mga bata ng isang kumpletong pamilya.
Noong nasa paaralan si Uyang Yuking, alam niya na si Jia Bailey ay isang talentadong tao sa isang sikat na paaralan. Nagkaroon siya ng crush sa kanya at ngayon isa na siyang accomplished na tao. Bilang karagdagan, sinabi sa kanya ni Jia Bailey na siya rin ay nagkaroon ng isang nabigo at hindi maligayang pagsasama. Nagkaroon ng buzz sa pagitan ng dalawa. Naging pamilyar sila sa isa't isa sa mga buwan ng business trip sa Yancheng. Ngunit si Uyang Yuking ay palaging naglalayo. Pagkatapos niyang bumalik, si Jia Bailey ay dumating sa sinaunang kabisera kahapon, sinabing siya ay nasa isang business trip at pumunta siya sa kanya sa pamamagitan ng paraan at inanyayahan siya para sa hapunan. Dahil inalagaan ni Jia Bailey sa Yancheng, Uyang Yuking, bilang landlord sa sinaunang kabisera, natural na hindi makatanggi, kaya pumayag siyang lumabas. Namamasyal siya hanggang ngayon, ngunit hindi niya inaasahan na lalabas si Yang Yiu sa kalagitnaan at sasabihing may mali sa tubig na ibinigay ni Jia Bailey. Dahil dito, medyo nagulat si Uyang Yuking. Si Jia Bailey ay palaging mapagpakumbaba at magalang sa kanya. Bukod dito, siya ang kanyang nakatatanda, inalagaan siya ng mabuti, at naging matagumpay na tao. Sa mga mata niya, mataas ang mga nagawa niya. Hindi siya naniniwala na may gagawin si Jia Bailey sa kanya. Ngunit kung ikukumpara, si Yang Yiu ay isang mag-aaral na may parehong magandang karakter at mahusay na pagganap sa akademiko sa kanyang puso. Bilang karagdagan, dahil nalutas na nila ni Yang Yiu ang nakatagong bagay sa ibang pagkakataon, nagkaroon ng kalabuan sa pagitan ng dalawa na higit pa sa relasyon ng guro-estudyante. Sa kanyang puso, mas naniwala si Uyang Yuking kay Yang Yiu. Sa oras na ito, hinarap ni Yang Yian ang dagandong ni Jia Bailey at minisyon, Jia Bailey, tama ba? Isa kang peking scum. Gusto mo pa bang tumawag ng pulis? Okay, tumawag ka ng pulis dali. Maghihintay ako. Pagkatapos nito, sinabi niya kay Uyang Yukon, Teacher Uyang, higup mo itong scum na ito ng tubig sa iyong kamay. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Jia Bailey at namutla ang kanyang mukha. Tumingin si Uyang Yuking kay Jia Bailey at biglang nanlamig sa kanyang puso. Chapter 328 Buti na lang mamatay ka. Nakita ni Uyang Yuking ang gulat na mga mata ni Jia Bailey at alam niya na tulad ng sinabi ni Yang Yian, may mali sa tubig na ibinigay ni Jia Bailey. Biglang nanlamig ang puso niya. Tumingin siya kay Jia Bailey at sinabing, may problema ba sa tubig, senyor? Dahil tinitigan ni Uyang Yuking, si Jia Bailey ay hindi nang ahas na tumingin sa kanya. Umiwas siya at sinabing, Yuking, huwag kang makinig sa kalokohan ng batang ito. Ang tubig, ay okay. Sa oras na ito, tumingin si Uyang Yuking sa umiiwas at natarantang mga mata ni Jia Bailey, at sigurado siyang may mali. Nawasak siya. Siyempre, kung talagang hinabol siya ni Jia Bailey, gaya ng sinabi niya sa chat, baka ay consider niya ito kahit para sa kapakanan ng bata. Itinuring ni Uyang Yuking at ng kanyang mga kasama sa silid ang senior na ito na pinakagwapong lalaki sa paaralan noong sila ay nasa paaralan bilang isang lalaking Diyos. Medyo maling sabihin na hindi siya gusto nito. Kahit na iniiwasan niya ito, hindi niya ito kinasusuklaman. Bilang isang babae, walang babaeng ayaw na hinahabol. Ang yelo sa kanyang puso na nabuo dahil sa kasal ay may mga bitik sa ilalim ng pagtugis ni Jia Bailey. Pero paano naman ngayon? Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay tuluyan ng nadurog ang kanyang puso. Gustong umiyak ni Uyang Yuking, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at nanginginig ang buong katawan, hindi makapagsalita. Sa kanyang puso, ang kalabuan kay Yang Yiu ay ganap na dahil sa coincidence at physiological chemical reactions na itinuturing na normal. Alam niyang imposibleng magkasama sila ni Yang Yiu, dahil sa edad nila at relasyon ng guro-estudyante. Si Yang Yiu ay isang binata na may magandang kinabukasan, habang siya ay isang babaeng may asawa na may mga anak sa edad na 30s. Ang pagsama ni Yang Yiu ay makakasama sa kanya. Kadalasan, itinuring niya si Yang Yiu bilang isang nakababatang kapatid at hindi isinasaalang-alang ang iba pang mga isyu. Ngunit sa panig ni Jia Bailey, si Uyang Yuking ang may ideyang ito. Gayunpaman, ngayon ay tila sinaksak lang siya ni Jia Bailey sa puso, isang napakasakit. Nang hindi binanggit ang masalimuot na kalungkutan sa puso ni Uyang Yuking, sinabi ni Yang Yian, nag-iinarte ka pa rin. Nagkaroon ka na ng 3 asawa na magkakasunod. Tinalikuran mo ang unang asawa na kasama mo ang saya at kalungkutan. Mas masahol pa kayo sa baboy at aso sa pag-abandona sa asawa at mga anak. Ngayon ang pang-apat na asawa ay isang maliit na modelo. Ikaw. May 2 mistresses sa XX na lugar sa ikalimang singsing ng Yancheng. Nag-hire ka ng isang mamamatay tao para pumatay ng isang migranteng manggagawa mula sa Hilaga sa bayad sa konstruksyon na 500,000 yuan. Ang lupit mo talaga. Ang dami mong ginawang halimaw. Gusto mo bang bigkasan ko ang mga ito para sa iyo? Casual na sinabi ni Yang Yian ang ilan sa mga impormasyong ipinadala ni Wang Masheng. Sa tuwing sasabihin niya ang isa, nanginginig si Jia Bailey at namumutla ang kanyang mukha. Sa oras na ito, biglang itinapon ni Uyang Yuking ang tubig sa kanyang kamay sa mukha ni Jia Bailey, nagmumura, scum.
At saka kinuha ang bag at tumalikod. Yuking, makinig ka sa akin. Say your uncle, hindi na nasabi ni Giabele ang huling salita, at sinipa siya niyang Yian sa tiyan. Bang, aray! Agad na hinawakan ni Giabele ang kanyang tiyan at sumigaw, pagkatapos ay marahas na sinabi, anak, kilala mo ba kung sino ako? Papatayin kita na parang laro. May mga tao sa mundong ito na hindi mo kayang masaktan, isang bansang bumpkin na hindi alam ang taas ng langit at lupa. Pagkaalis ni Uyang Yuking, ganap na isiniwalat ni Giabele ang kanyang totoo. Mga kulay. Sa kanyang mga salita, siya ay tumingin mataas at makapangyarihan. Kung ikukumpara sa karamihan ng mga tao, si Giabele, bilang isang executive ng isang multi-bilyong asset group, ay maaaring magmura sa maraming tao. Sa kanyang mga mata, si Yang Yian ay casual na nakadamit at isang country bumpkin lang. Sa sinabi niya kanina, baka estudyante lang siya ni Uyang Yuking. Hindi siya sineseryoso ni Giabele, ngunit puno ng galit. Hindi niya maintindihan kung bakit lilito ang gayong Cheng Yaojin sa kalagitnaan. Nakita niyang magtatagumpay na ang malaking bagay at makukuha niya ang schoolgirl mula sa kolehiyo, ngunit hindi niya inaasahan na may lalabas na tanggang. Nang marinig ni Yang Yiyo ang walang habas na pagbabante ni Giabele sa kanya, nginisya niya ito at sinabing, paano mo ako matatakot, hamak na tao? Sa tingin mo ba napakadali kung ay bully gaya ng migranteng manggagawang pinatay mo 8 taon na ang nakakaraan? Haha, anak, huwag mong isipin na matatakot mo ako dahil lang sa may alam ka. Kung mayroon kang lakas ng loob, pumunta at aidmande ako, pumunta at isumbong ako. But the prerequisite is that you have to have evidence, haha. Si Giabele ay medyo walang prinsipyo sa oras na ito. Talagang natakot siya sa sinabi ni Yang Yiyo sa simula, ngunit nang maisip niya ito, ang mga tao at mga bagay ng nakaraan ay nawala sa mundong ito. Kahit na may nakakaalam nito ngayon, walang ebidensya, pati kamatayan. Hindi naman siya natakot. Tungkol naman sa pag-iingat ng mistress, kung may pera ka at willing, ano ang magagawa mo? Sa lalong madaling panahon. Habang naririnig ni Yang Yiyo ang lalaking ito, alam niya ang ibig niyang sabihin. Nagdilim ang mukha niya. Naglakad siya sa gilid at pinulot ang tubig na inihagis ni Uyang Yuking kay Giabele. May kalahati pa itong bote, at hindi gaanong naibuhos dahil nahulog ito sa pagitan ng sofa. Ngumisi siya at naglakad patungo kay Giabele. Nang makita ni Giabele si Yang Yiyo na dinampot ang bote ng tubig at naglalakad patungo sa kanya, natarante siya at gustong tumakas. Siya ay isang tao ng katayuan at hindi makipag-away sa isang binata. Sa opinyon ni Giabele, gagamit si Yang Yiyo ng puwersa laban sa kanya. Ngunit sa oras na ito, isang nakakatakot na bagay ang nangyari. Agad na napuno ng malamig na pawis ang noo ni Giabele. Dahil nakita niyang hindi makagalaw ang kanyang katawan, at parang dinidiin pa siya ng bundok. Hindi siya makagalaw. Sa sandaling ito, lumapit si Yang Yiyo at iniunat ang kanyang kamay upang kulutin ang kanyang baba, at walang pakundangan na ibinuhos ang halos lahat ng bote ng tubig na may gamot sa kanyang bibig. Habang sinasabing masama, tulad ng sinabi mo, may ilang tao sa mundong ito na hindi mo kayang masaktan. Kung nagkataon, ako yung tipo ng tao na hindi mo kayang masaktan. Ibabalik ko sa iyo itong bote ng tubig. Isa pa, huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ang pagpatay sa iyo ay madumi ang iyong mga kamay, ngunit ipaghihiganti ko ang migranteng manggagawa na iyong pinatay. Mayroong central nervous system sa utak ng tao. Alam ko ang kaunting mga kasanayan sa medikal. Maaari kong putulin ang meridian sa iyong utak na kumokontrol sa espiritu. Pagkatapos ay maaari kang mamuhay ng isang masayang buhay sa hinaharap. Ito ay isang pagpapala sa mga taong katulad mo na mamatay. Dapat kang pumunta sa basurahan upang kunin ang mga basurang makakain sa tagsibol, tag-araw, taglagas at taglamig, at matulog sa butas ng tulay sa gabi. Ano sa tingin mo, Mr. Fake Scum? Ma'am. Si Giabele ay may bote ng tubig sa kanyang bibig at hindi makapagsalita, ngunit naririnig niya ng malinaw ang bawat salitang sinabi ni Yang Yiyo. Ngayon alam na niya na ang dahilan kung bakit hindi siya makagalaw ay dahil gumamit si Yang Yiyo ng ilang mahika, at naunawaan din niya na talagang na-provoke niya ang isang taong hindi dapat magalit. Nang marinig ni Yang Yiyo na gusto siyang gawing psychopath, nanlaki ang mga mata ni Giabele, at puno ng takot at pagsusumamo ang kanyang mukha. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi siya dapat nakipag-ugnay kay Uyang Yuking kanina. Labis niyang pinagsisihan ito, ngunit huli na ang lahat. Pagkatapos magsalita ni Yang Yiyo, inilagay niya ang isang kamay sa ulo ni Giabele, at gumalaw ang totoong chi, pumasok sa utak ni Giabele at pinutol ang kanyang central nervous system. Mula noon, hindi na maaaring mamatay si Giabele, ngunit maaari lamang maging isang mental na pasyente. Gumamit siya ng totoong chi, at hindi ito malalaman o mapapagaling ng modernong medisina. Pagkatapos, nakita ni Yang Yiyan na ang mga mata ni Giabele ay nakakalat, kaya kinuha niya ang bote sa kanyang bibig, at ang isang tunay na apoy ay naging abo ang bote. Lumabas siya sa kahon at saka hinabol si Uyang Yuking.
Sa katunayan, matagal bago umalis si Uyang Yuking, ngunit wala pang 3 minuto. Pagkalabas niya, sunod-sunod niyang narinig na tumawa si Gia Bailey sa kahon, hihihi, hahaha, pumatay ako ng tao? 8 taon na ang nakakaraan pumatay ako ng migrant worker sa halagang 500,000, haha, hehe, Gia Bailey. Sa espiritual na kamalayan ay nakipag-usap sa kanyang sarili, ngumingiti at naglalaway, lumabas sa kahon, at naghubad ng kanyang damit habang naglalakad, at di nagtagal siya ay hubad. Sa oras na ito, lumakad siya sa pampublikong lugar at agad na nakilala ang ilang babae. Umalangaw-ngaw ang mga hiyawan, bugbugin ang mga mabahong hooligan, pagkatapos. Si Gia Bailey ay binugbog. Nakita ito ni Yang Yian at itinaas ang sulok ng kanyang bibig. Mabilis siyang lumabas ng movie. Mula sa malayo, nakita niya si Uyang Yuking na huminto ng taxi at umalis, at nagmamadaling sumakay sa kotse at sumunod. Ang paglutas kay Gia Bailey ay nakaginhawa rin para kay Uyang Yuking at sa kanyang sarili. Natutuwa rin si Yang Yian na nakilala niya siya ngayon, kung hindi, ayon sa mga gawa ni Gia Bailey, isang hamak, tiyak na magdurusa si Uyang Yuking ng malaking pagkawala. Ngayon ay hahabulin niya si Uyang Yuking. Ano man ang iniisip niya, sigurado si Yang Yian na si Uyang Yuking ang kanyang babae. Mula ngayon, siya na ang magiging overlord sa mga damdamin. Hindi niya hahayaan ang emosyonal na mga bagay na lumaki ang panloob na demonyo. Siyempre, ang babaeng nagustuhan lang niya ang maaaring maging sobrang saplada, hindi dahil nagustuhan niya ito dahil babae ito. Sumunod sa likod ng taxi kung saan naroon si Uyang Yukan, naramdaman ni Yang Yian na may mali pagkatapos maglakad ng ilang sandali. Hindi ito ang daan pabalik sa kanyang tahanan, ngunit pagkatapos ay naisip niya, maaaring lumipat siya. Dapat ganito, kaya hindi na niya ito pinag-isipan at sumunod na lang. Makalipas ang mahigit kalahating oras, diretsyo na itong palabas ng lungsod. Matapos maglakad ng mahigit 10 minuto, huminto ang taxi at bumaba si Uyang Yuking sa harapan. Ngunit si Yang Yian ay kinabahan. Ito ang sinaunang ilog sa sinaunang kabisera. Magpapakamatay ba siya? Sa pag-iisip nito, tinapakan niya ang accelerator at hinabol siya. Pagkababa ng sasakyan, nagmamadali siyang sumigaw kay Uyang Yuking sa tabi ng ilog, "Teacher Uyang, huwag kang magalit." Gayunpaman, pagkatapos niyang sumigaw, hindi siya pinansin ni Uyang Yuking at hindi na gumawa ng susunod na hakbang. Nakaharap lang siya sa malawak na ilog at nalilito sa pag-iisip. Nang makita ito, sa wakas ay gamaan ang pakiramdam ni Yang Yio. Hanggat hindi siya tumalon sa ilog, magiging madali. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Kabanata 329, Pagpino sa ikalawang grade talisman. Si Master Yun Changxi ay isinumpa siya sa lahat ng oras, habang si Yang Yio ay tradisyonal at isinumpa ang kanyang 2 disipulo. Si Du Guohui at Wang Zhongren ay hindi nang ahas na makipag-usap pabalik sa harap ni Yang Yio, at masunurin silang tumawag sa Daoist Fang. Si Fang Meng Daoist Fang ay isang alchemy fanatic. Pagkabalik mula sa Yancheng, hindi lumabas ang matanda at nanatili sa silid buong araw upang pag-aralan ang pangunahing kaalaman sa alchemy. Itinuro sa kanya ni Yang Yio ang maraming pangunahing kaalaman sa alchemy, na parang isang kayamanan sa Daoist Fang. Gusto niyang matutunan ang lahat sa isang araw. Sa kasamaang palad, hindi siya isang magsasaka kung tutuusin. Ang kanyang pundasyon ay sinaunang martial arts, kaya tila napakahirap. Pumunta si Yang Yio sa Daoist Fang para sa alchemy. Sa sinaunang kumperensya ng martial arts, lahat ng mga pangunahing pamilya at Kunlun Qingcheng ay nagpareserba ng Peiyuandan. Siyempre, inilaan din ito ni Dingyang at ng matandang ninuno ng core ng lupa, ngunit pareho silang pinatay niya, na itinuturing na isang itim na kristal. Ang mga deposito ay nakolekta mula sa iba't ibang pamilya. Sa kabuuan, 7 o 8 pamilya ang kailangang pinuhin ng Peiyuandan. Malaking bagay ito para kay Yang Yio. Wala siyang ganoong karaming oras para pinuhin ito. Ang Daoist Fang ay sasanayin upang maging isang alchemist ng Yunmen. Sa oras na ito, natural na ibigay sa kanya ang usapin ng pagpino kay Peiyuandan. Sa hinaharap, ang negosyong Peiyuandan ay magiging kita para sa Yunmen, at tama lang na ibigay ito sa Daoist Fang. Hanggat ang mga espiritual na gamot ng iba't ibang pamilya ay nakolekta, sila ay makikipag-ugnayan sa Shenlongtan, at pagkatapos ay si Shenlongtan ay maggagarantiya at magpapadala ng mga espiritual na gamot upang pinuhin. Pagkatapos mahawakan ng lahat ng walang kabuluhang bagay, maghahanda siyang pinuhin ang tableta sa pagtatayo ng pundasyon at pagkatapos ay maapektuhan ang panahon ng pagtatayo ng pundasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating ang Daoist Fang. Sa harap ni Yang Yio, napanatili ng matanda ang sapat na kagandahang loob, na mas makaluma. Humingi siya ng tawad at bumati ng masinsinan. "Hello, Master. Huwag kang masyadong magalang. Nandito ako para sabihin sa iyo ang tungkol sa Peiyuan Kill. Tulad ng alam mo mula sa Ancient Martial Arts Conference, lahat ng mga pangunahing pamilya ay nais na gumawa ako ng mga table tasks. Naging abala ako kamakailan. Ikaw ang future alchemist ng Yunmen.
halos natapos mo na ang pag-aaral ng kaalaman sa alchemy na ipinasa ko sa iyo kamakailan, tama ba? Kaya ngayon ituturo ko sa iyo ang recipe ng Peyuan Peel, at pumunta ka para gumawa ng Peyuan Peel. Bilang karagdagan, ikaw ay nasa ikapitong antas ng Chi Refining Stage. Dapat marunong kang magtanghal ng Luoju, di ba? Noong nakaraang pagkakataon, binigyan ni Yang Yian ang lahat ng Peyuan Peel para mapabuti ang kanilang cultivation. Sa tulong ng tableta, naabot din ng Daoist Fang ang ikapitong antas ng Chi Refining Stage. Patuloy pa rin niyang binabago ang kanyang panloob na puwersa sa totoong Chi. Naniniwala akong tataas ang kanyang paglilinang araw-araw. Bukod dito, ang Luoju ay isang pangunahing spell. Kapag naabot mo ang ika-6 na antas ng Chi Refining Stage, maaari kang magsanay ng Luoju. Hanggat mayroon kang tunay na apoy, maaari kang gumawa ng mga table tasks. Salamat kay Master Hangfo, magagamit ang totoong apoy, isang apoy ang lumitaw sa palad ng Daoist Fang habang nagsasalita siya. Nakita ni Yang Yian na kahit na ang kapangyarihan ay hindi kasing lakas ng tunay na apoy na ginamit niya sa simula, sapat na ito para harapin si Peyuan Dan. Sa kanyang puso, labis siyang nasisiyahan sa Daoist Fang. Okay, isusulat ko ang recipe ng Peyuan Dan at ang iba pang mga recipe para sa iyo, at maghahanda ako ng 3 kopya ng mga panggamot na materyales para sa iyo. Maaari mo itong subukan muna. Kung wala kang naiintindihan, halika at tanungin mo ako anumang oras. Salamat, Master, tuwang-tuwa ang Daoist Fang. Sa wakas ay hinayaan siya ni Yang Yian na pinuhin ang elixir. Pagkatapos ay isinulat ni Yang Yian ang recipe at ay annotate ang mga detalye na kailangang bigyang pansin sa pagpino sa bawat elixir, at nakipag-usap sa Daoist Fang. Nagtanong at sumagot ang dalawa, at tumagal ng 3 oras ang chat bago ito natapos. Pagkatapos noon, hindi na makapaghintay si Daoist Fang na pinuhin ang elixir. Mayroong isang elixir furnace at ang mga halamang gamot na inihanda ni Yang Yian noon sa underground secret room. Nakakita rin siya ng 3 kopya ng pangunahing gamot para sa pagdadalisay ng Peyuan Dan mula sa espasyo ng Chen Kunpot at ibinigay ito sa kanya. Matapos paalisan ng Daoist Fang, pumunta si Yang Yian sa lihim na silid ng bodega ng alak, kinuha ang demonyong oso na pinatay ni Wu Xiang Daochang mula sa Chen Kunpot, at pagkatapos ay umakyat upang hilingin kay Dugo Hui na tawagan si Lu Zuoxi. Pagkapasok ni Lu Zuoxi, nakita niya ang malaking bangkay ng demonyong oso at napabulalas, Sir, Demon Bear ba ito? Siya ay isang magsasaka mula sa Mountain and Sea Realm, na may malawak na paningin, at nakilala sa isang sulyap na ito ay hindi isang ordinaryong mabangis na hayop kundi isang demonyong oso. Tumawa si Yang Yiu at sinabing, oo, ito ay isang demonyong oso. Oo nga pala, may mga demonyo bang hayop sa Mountain at Sea Realm? Siyempre meron, at ang mga demonyong hayop sa Mountain at Sea Realm ay napakalakas. Ang ilan sa kanila ay may kukumpara sa malalakas na lalaki sa Golden Core Stage. Bahagyang ngumiti si Lu Zuoxi. Lumiwanag ang mga mata ni Yang Yiu at sinabing, maghintay hanggang magkaroon ako ng pagkakataong pumunta sa Mountain and Sea Realm para makita ito. I asked you to ask, pwede bang gamitin ang balat ng demonyong bear na ito para pinuhin ang mga anteng-anteng? Halimbawa, ang mahiwagang anteng-anteng at ang depensang anteng-anteng. Sir, gusto mo bang magpino tayong magkapatid ng anteng-anteng? Tanong ni Lu Zuoxi. Oo, nalaman ko na ang mga anteng-anteng ay talagang magagandang bagay. Ang 2 anteng-anteng na inagaw ko sa inyong magkakapatid noong nakaraan. Ahem, hiniram, may malaking papel sa underground secret room. Bilang karagdagan, nakita ko rin ang Earth Core Ancestor na gumanap ng magic talisman sa Waxian Daoist Temple. Ito ay talagang isang magandang bagay. Paano ko ito maaayos? Tanong ni Yang Yiu na may pag-asa. Hindi nag-abala si Lu Zuoxi kay Yang Yiu tungkol sa pangangikil sa kanila ng mga anteng-anteng noong nakaraang pagkakataon. Sa pagtingin sa bangkay ng demonyong oso, sinabi niya, maaari itong pinuhin, ngunit ngayon ang ating mga kapatid na babae ay wala sa tuktok ng kanilang paglilinang. Bilang karagdagan, kahit na ang demonyong oso na ito ay isang demonyong hayop, isa lamang itong pangunahing tagapagtanim ng demonyo kumpara sa mga nagsasaka ng demonyo sa Mountain at Sea Realm. Hindi mataas ang level. Tanging ang pinakamababang antas ng unang gradong anteng-anteng ay maaaring pinuhin. Ang anteng-anteng ay nasa ika-9 na baitang. Kung mas mataas ang antas, mas malakas at epektibo ito, ngunit mas mataas din ang kaukulang paglilinang ng refiner. Sa ating kasalukuyang paglilinang, maaari lamang nating pinuhin ang unang grade magic anteng-anteng. Kung magtutulungan ang ating mga kapatid na babae, maaari nating pinuhin ang ikalawang baitang depensa talisman. Paliwanag ni Lu Zuoxi. Ano ang mga epekto ng una at ikalawang baitang? Si Yang Yian ay talagang walang alam tungkol sa mga spells. Hayaan akong ilagay ito sa ganitong paraan. Ang unang baitang magic anteng-anteng ay maaari lamang doblehin ang bilis ng pagpapala, at ang oras ay 3 minuto lamang, pagkatapos nito ay magiging hindi wasto.
Ang ikalawang baitang ay nagdodouble sa unang baitang, iyon ay, ang pagpapala ng bilis ay 2 beses, at ang oras ay 6 na minuto, at iba pa. Ang ikalawang baitang pangunahing depensa talisman ay maaaring makatiis ng isang pag-atake mula sa yugto ng pagbuo ng pundasyon, ngunit hindi ito magagamit para sa mas mataas na antas. Gayunpaman, ang talisman sa ikalawang baitang ay makatiis ng ilang higit pang pag-atake mula sa yugto ng pagpino ng chi. Ang pagkakaiba sa antas ay katulad ng magic talisman. Sa ating kasalukuyang lakas, maaari lamang nating pinuhin ang unang baitang anteng-anteng sa pamamagitan ng pagpino nito ng mag-isa. Kung ang dalawang kaluluwa ay makatwirang pino, maaari lamang nating pinuhin ang ikalawang baitang pangunahing anteng-anteng. Gayunpaman, ang demonyong oso ay wala sa sapat na mataas na antas, kaya maaari lamang nitong pinuhin ang unang baitang anteng-anteng. Maaari nitong pinuhin ang First Grade Superior Magic Talisman at ang First Grade Superior Defense Talisman. Napaka-detalyado ng paliwanag ni Lu Zuoxi. Bagamat medyo nadismaya si Yang Yiu matapos itong pakinggan, wala siyang magagawa dahil ang antas ng Demon Bear na kanyang hinuhuli ay hindi sapat upang pinuhin ang isang pangalawang gradong anteng-anteng. Pagtingin kay Lu Zuoxi, sinabi niya, kaya first grade pa lang. Nagsumikap ka sa pagpino ng mga anteng-anteng. Kung mas maaari mong pinuhin, mas mabuti. Maaari itong ituring bilang mga reserba sa hinaharap ng ating Yunmen, lalo na ang mahiwagang anteng-anteng. Ang bagay na ito ay maaaring magligtas ng mga buhay sa mga kritikal na sandali. Oo nga pala, ang demonyong oso na ito ay kayang magpino ng 12 dosenang anteng-anteng. 12 dosenang. Sir, wala po kayong alam sa pagpino ng mga anteng-anteng. Bagamat ang demonyong oso na ito ay napakalaki at may malaking balat, ito ay talagang imposible. Ang balat ng demonyong oso na ito ay maaaring gamitin upang pinuhin ang 10 anteng-anteng na siyang limitasyon na. Bukod dito, nangangailangan ito ng pinagsama-samang pagsisikap ng ating mga kapatid na kaluluwa upang pinuhin ito. Kung pipihin natin ito ng mag-isa, mahirap ang rate ng tagumpay ng pagpino ng 5 anteng-anteng. Ang pagpino ng mga anteng-anteng ay iba sa pagpino ng gamot at kagamitan. Masyadong mataas ang pagkakataon ng pagkabigo. Ang pagpino ng anteng-anteng ay higit na umaasa sa makapangyarihang mental na kapangyarihan ng master ng anteng-anteng upang kontrolin ang pagpino. Ang isang walang ingat na galaw ay haantong sa kabiguan. Sa Mountain and Sea Realm, ang ating mga kapatid na babae ay nasa master level sa pagpino ng mga anteng-anteng, at ang pagkawala ay napakaliit. Para sa iba pang mga anteng-anteng masters, ito ay magiging isang mahusay na ani kung sila ay matagumpay na makagawa ng 3 anteng-anteng na may balat ng demonyong ito. Tumingin si Lu Zuoxi kay Yang Yiu at sinabing, ikaw ay isang baguhan. Siya ay puno ng paghamak. Ahem, medyo napahiya si Yang Yian. Nag-overestimate talaga siya. Noong una ay naisip niya na ang ilang dosina ay masyadong kakaunti. Ngayon ay tila mababa na talaga ang success rate ng anteng-anteng. Kahit na 10 anteng-anteng ay nangangailangan ng magkapatid na Lu na magtulungan upang pinuhin sila. Okay, 10 ay 10, pinuhin mo ang mga ito, mas mababa ang mas mahusay kaysa sa wala. Sabi ni Yang Yian sa magkapatid na Lu. Okay, sir, don't worry, gagawin namin ni ate ang best namin. Maaari naming pinuhin ang isa pa, at hinding-hindi kami mag-aaksaya ng mga materyales. Sa pagkakataong ito ay ang nakababatang kapatid na si Lu Yusho ang nagsalita. Magkasama ang magkapatid na katawan, at talagang hindi ito sanay na makipag-usap sa isa't isa. Matapos itong ipaliwanag, umalis si Yang Yian sa sekretong silid at ipinadala si Wang Zhongren upang tulungan ang magkapatid na Lu. Ang gayong malaking demonyong oso ay kinailangang mabalatan bago mapino ang balat ng demonyo. Siya mismo ay naghahanda na magpadala ng pera kay Liu Ziki. Mahigpit ang expansion capital chain ng kumpanya. Mayroong higit sa 10 piraso ng jadeite raw na mga bato sa Chenkun Pot Space. Mayroong jadeite sa bawat hilaw na bato, na napakaraming pera. Bago umalis, sinabi niya kay Qiu Yun, tawagan si Shan Shan at hilingin sa kanya na bumalik mula sa paaralan sa gabi. Maghahanda kami ng masasarap na pagkain sa bahay ngayong gabi. Pumunta kay Zhang Ren para humingi ng karne mamaya. Ipaalam sa lahat na pumunta. Masyadong maraming karne ang makakain. Okay, sir, hindi alam ni Qiu Yun na may karne ng Demon Bear sa underground secret room. Sumang-ayon siya na may pagdududa. Siya na ngayon ang chef ng villa. Nabalitaan ko na noong magkasama sila sa base ng assassin, espesyal silang natuto sa pagluluto para mapaghandaan ang iba't ibang pagkakakilanlan. Sa katunayan, maraming kakayahan si Qiu Yun. Kabanata 330 ang pangalan ko ay Yang Yian, dapat mong malaman. Tungkol sa mga gawain ng Yunqi Company, walang pakialam si Yang Yian. Una, wala siyang oras, at pangalawa, wala siyang interes. Maraming reklamo si Liu Ziki tungkol dito, at sumigaw na dapat siyang pumunta pa sa kumpanya. Madalas, naalala ni Yang Yian na tila hindi siya nakapunta sa kumpanya ng higit sa isang kamay.
Nang maglaon, huminto pa sa pagrereklamo si Liu Ziki at hindi na muling binanggit ito. Siguro nakita niya na talagang hindi interesado si Yang Yian sa kumpanya. Hindi niya kailanman hiniling kay Yang Yian na pumunta sa kumpanya. Dati, may mga bagay pa siyang gustong kausapin tungkol sa kumpanya, pero ngayon ay hindi na siya nagre-report. Gayunpaman, ito mismo ang gusto ni Yang Yian. Wala siyang oras at walang interes na pumunta sa kumpanya. Hindi siya nagtrabaho ng ilang araw sa posisyon ng general manager na opisyal na hawak ni Zhao Nan. Pawis na pag-usapan ito. Maaaring alam din ni Liu Zeki sa kalaunan ang tungkol sa kakayahan ni Yang Yian na linangin ang kanyang sarili at huminto sa pag-istorbo sa kanya, dahil alam ni Liu Zeki na kumpara sa cultivation, ang kumpanya ay hindi maiiwasan sa mga mata ni Yang Yian. Alam ni Yang Yian na iba si Liu Zeki sa kanya. Hindi siya masyadong interesado sa paglilinang sa kasalukuyan. Siya ay nakatuon sa kumpanya at nais na itayo ang imperyo ng negosyo ni Yunki. Ito ang kanyang pangarap. Hinangaan ni Yang Yian ang pagpupursige at tiyaga ni Liu Zeki. Lahat. Ang magagawa niya ay ibigay ang lahat ng suporta sa putik na kapatid na ito. Bagamat wala siyang gaanong pera, ang 17 piraso ng hilaw na bato sa espasyo ng Chenkunpot ay isang malaking halaga ng pera. Gusto niyang ipadala ito kay Liu Zeki para hindi na siya mag-alala tungkol sa pondo. Kung hindi ito gagana, maaari pa siyang kumita ng mas maraming pera. Naniniwala si Yang Yian na hanggat sinabi niya sa pamilya ng sinaunang martial arts na maaari niyang ibenta ang Peiyuanda ng walang mga kristal na bato at gumamit ng mga barya ng Jiushu, tiyak na makakakuha siya ng malaking halaga ng pera sa maikling panahon. Ang kasalukuyang punong tanggapan ay inilipat sa bagong gusali dahil sa pagpapalawak. Ito ang lugar kung saan binili at muling inayos ang gusali noong huling pagkakataon. Ito ay nasa high-tech na zona pa rin, ngunit si Yang Yian ay hindi pa nakakapunta doon kahit isang beses mula noong lumipat. Matapos kumustahin ang matandang si Jiaxian, binigyan ni Yang Yian si Dugo Hui ng ilang salita, na hinihiling sa kanya na bantayan ng matanda at huwag siyang pasiglahin, upang hindi siya magkasakit. Nang lumakad sila sa bakuran, ang mga figure ni Daor at Hao Dudo ay tumatakbo mula sa malayong puno, tumitili. Tumili. Ang dalawang lalaki ay nagiging mas matalino, at ang kanilang mga IQ ay tumataas at tumataas. Casual na kumuha si Yang Yiu ng ilang pulang mabangong prutas mula sa Chenkunpot space at ibinigay ito sa dalawang lalaki. Hindi pa niya napag-aralan kung may mga talento si Hao Dudu pagkatapos umunlad ang kanyang bloodline, at hindi pa niya ito natuklasan. Naisip niya na pag-aaralan niya ang Hao Dudu pagkatapos lumipat si Yunmen sa kanyang bayan. Mula nang mangyari ang insidente sa matandang si Jiaxian, natakot si Yang Yiu na lumabas silang dalawa at muling magkagulo, kaya't naglabas siya ng mahigpit na utos na pinayagan lamang silang dalawa na magpalipat-lipat malapit sa villa at huwag pumasok sa Lishan. Matapos magkaroon ng karunungan, kapwa naiintindihan ni Hao Dudo at Daor Xiangxiang ang mga salita ni Yang Yiu, at sila ay masunurin at hindi lumabas upang magsaya. Gayunpaman, pinaliit nito ang kanilang hanay ng mga aktibidad, na nagparamdam sa kanila ng pagkahilo. Nang makita nilang papalabas si Yang Yiu, agad silang tumakbo at sumigaw ng hinaing. Haha, kayong dalawa, magtiis kayo ng ilang araw. Kapag bumalik ka sa iyong bayan sa loob ng ilang araw, bibigyan kita ng holiday, ngunit hindi ka pinapayagang pumasok sa Lishan sa mga araw na ito. Huwag kang lalabas at manggulo. Ngumiti si Yang Yiu at kinausap ang dalawang espiritong hayop. Habang nagsasalita, naglakad si Yang Yiu papunta sa garahe at naghanda sa pagmamaneho ng isang malaking sasakyang pangkomersyo. Nasira ang headlight ng kanyang sasakyan na nagdala sa kanya sa panganib. Ngayon ang komersyal na sasakyang ito ay naibenta muli noong narito si Dugu Walking. Tanging ang komersyal na sasakyan na ito ay maaaring maglaman ng higit sa 10 hilaw na bato sa espasyo ng Chenkunpot. Pagkasakay sa sasakyan ay ikinaway niya ang kanyang kamay at kinuha ang lahat ng mga hilaw na bato at inilagay sa kotse, kabuang 16, na nagpapabagal sa espasyo ng sasakyang pangkomersyo. May orihinal na 17 hilaw na bato, ngunit iningatan ni Yang Yiu ang kulay dugo na batong jade at inihanda ang pag-ukit ng alahas para sa ilang babae sa pamamagitan ng kamay. Nang magmaneho palayo, tumili sina Daor at Hao Dudo sa harap ng pinto ng kotse, gustong sundan si Yang Yiu palabas. Nang makita ang dalawang espiritong hayop na umaasang makita si Yang Yian, mapait na ngumiti si Yang Yian, binuksan ang pinto ng kotse at inilabas sila, iniisip na tila matagal na niyang hindi nakasama ang dalawang espiritong hayop. Makalipas ang kalahating oras, nagmaneho si Yang Yian sa bagong kumpanya, ipinarada ang kotse at naglakad papasok sa gusali. Ito ay ang unang pagkakataon pagkatapos ng relokasyon. Sa pagtingin sa 19 na palapag na gusali na may 4 na gintong mga karakter ng Yunki Group sa itaas, hinangaan din ni Yang Yian si Liu Zeki sa kanyang puso. Wala pang isang taon, ginawa niyang grupo ang kumpanya at nagkaroon ng nationwide layout. Nakakamangha talaga siya. Habang naglalakad patungo sa gusali, hinarang siya ng 2 security guard na patayo. Magalang nilang binati si Yang Yian at sinabing, paumanhin, sir, ito ang Yunki Group building.
Wala kang access card, kaya hindi ka makapasok. Bawal pumasok ang mga alagang hayop. Pakiintindi, o may appointment ka ba? Hindi nagalit si Yang Yian sa mga security guard sa pagpigil sa kanya. Sa halip, masaya siya. Kung titignan sa ugali ng dalawang security guard, dapat mga retired guard na sila. Sila ay nagsalita at kumilos ng walang pagmamataas, at magalang at maayos. Mula sa puntong ito, makikita natin na ang sistema ng pamamahala at seguridad ng kumpanya, at iba pa, ay may magandang unang impresyon. But then again, malaking biro kung sasabihin. Sa iba na siya, ang chairman, ay pinatigil sa labas ng pinto ng security guard. Pero hindi naman kasalanan ng security guard, dahil ito ang unang beses na pumunta si chairman sa kumpanya. Ilalabas na sana ni Yang Yio ang kanyang cellphone para tawagan si Liu Ziki, ngunit kinapa niya ang kanyang bulsa at napagtanto na nakalimutan niya ang kanyang cellphone sa bahay. Bilang isang cultivator, bihira siyang umasa sa kanyang cellphone, kaya nakalimutan niya ito. Kahit noong nagsimula ang Yunki Company, kakaunti lang ang nakakakilala kay Yang Yio sa inuupahang gusali ng opisina, hindi pa banggitin ngayon na lumipat ang kumpanya sa isang bagong gusali at nag-upgrade sa isang grupo. Yang. Medyo nahiya si Yio at sinabing, "Bueno, ang pangalan ko ay Yang Yio, dapat kilala mo ako, di ba?" Nagkatinginan ng dalawang security guard at sabay na umiling, "I haven't heard of it." Napahiya si Yang Yio, at sinimulan niyang isumpa si Liu Zeki sa kanyang puso, "Liu Taidan, hindi mo talaga ipinaalam sa mga empleyado na ako ang chairman ng board, sobra na." Si Yang Yian ay umubo ng 2 beses, sa pag-iisip tungkol dito, sinabi niya kay Liu Zeki na hindi siya sasali sa anumang mga gawain ng kumpanya sa hinaharap, kaya dapat nakanselahin niya ang kanyang posisyon bilang chairman, tama ba? Huminga ng malalim, binago ni Yang Yian ang kanyang diskarte. Si Li Dai ang security manager ng Yunki Company. Matapos makipag-usap sa dalawang security guard, hinayaan na lang niyang lumabas si Li Dai para sunduin siya. Pagkatapos ay mahahanap mo ang iyong security manager na si Li Dai at sabihin sa kanya na ang pangalan ko ay Yang Yian at kami ay magkaibigan. Sabi ni Yang Yian sa dalawa. Kinaikit ng isa sa mga security guard ang kanyang mga mata at sinabing, "Sir, ang kasalukuyang boss ng security department ng aming grupo ay si Li Dai, pero hindi siya manager, kundi head ng security department ng buong grupo. Sigurado ka bang kilala mo ang ating ministro Li?" Hindi ko inaasahan na si Li Dai ang magiging pinuno ng grupo ngayon. Kung iisipin, na-upgrade na ang kumpanya at natural na magbabago ang posisyon ni Li Dai. Tumanggaw siya at sinabing, "Kilala ko siya, isang matandang kaibigan. Hayaan mo siyang lumabas para sunduin ako." Paumanhin, Ginoo, ang ating ministro Li ay wala sa isang business trip ngayong umaga. Sabi ng security guard kay Yang Yian. Sa oras na ito, si Yang Yian ay nalulumbay. Hindi man lang siya makapasok sa main gate, at hindi niya dinala ang kanyang cellphone. Si Li Dai ay nasa isang business trip. "Liu Ziki, hindi man lang ako makapasok pagdating ko para bigyan ka ng pera." Gustong sabihin ni Yang Yian na kilala niya si Liu Ziki, ngunit hindi gumana si Li Dai, at mas walang kwenta ang paghahanap ng pinakamataas na pinuno ng Yunki. Sobrang depressed niya. Sa oras na ito, nakita ni Yang Yian ang isang sasakyan na paparating mula sa malayo. Siya ay may mahusay na paningin at nakita mula sa malayo na ang driver ay isang kakilala, si Tang Long. Naisip niya sa kanyang sarili na halos nakalimutan na niya si Tang Long. Siya at ang kanyang kasintahang si Goslow ay parehong may mga posisyon sa Yunki Security Department, ngunit sila ay ipinadala ni Yang Yian upang protektahan ang kanyang kapatid na si Yang Shanshan. Ngayon sila ang mga personal na bodyguard at driver ni Yang Shanshan. Sa oras na ito, lumabas si Tang Long sa kotse na nakasuot ng itim na suit. Nakita siya ni Yang Yian mula sa malayo. Nakita din ni Tang Long si Yang Yian sa gate ng Yunki. Nagulat siya at nagmadaling pumunta kay Yang Yian at magalang na sinabi, "Sir, bakit hindi ka pumasok?" Mapait na ngumiti si Yang Yian at tumingin sa dalawang security guard at nagsabi, "Nakikita mo ba kung makapasok ako?" Sinulyapan ni Tang Long ang dalawang security guard na humaharang kay Yang Yian at agad na naunawaan ang problema. Sa oras na ito, ang dalawang security guard ay sumaludaw kay Tang Long at nagsabi, "Hello, Manager Tang." Nakaramdam ng pait si Tang Long. Ang kanyang kasalukuyang posisyon ay ang manager ng security department ng Yunki Group, na pumalit sa orihinal na posisyon ni Li Dai, ngunit siya pa rin ang may pananagutan sa kaligtasan ni Yang Shanshan at siya pa rin ang driver at bodyguard ni Yang Shanshan. Ngayon lang, nasa business trip si Li Dai, at pinapunta niya si Li Dai sa airport. Noon pa man ay maganda ang relasyon ng magkapatid. Ngunit sa pagtingin sa sitwasyon sa oras na ito, si Yang Yio ay talagang pinigilan ng sarili niyang mga tauhan sa gate ng kumpanya. Nasusunog ang mukha ni Tang Long. Nakikinig sa dalawang security guard na sumasaludo sa kanya, malungkot na sinabi ni Tang Long, "Ang utot, Xiao Zhang at Xiao Wang, kayo talaga. Ito ang chairman ng kumpanya namin na si Yang Yio, talagang nangangako ka, hindi mo man lang pinapasok ang chairman."
End of this chapter.